at pag-offer ng contraceptives, ganyan din mga condom, lubes, and the likes. Wait a minute. Did I hear it right? Magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating po mga viewers, sa mga baguhan. Welcome po kayo, tuloy po kayo sa ating palabas. At kung ikaw naman ay returning subscriber, maraming salamat. Isa ka sa 60,000 plus na mga YouTube subscribers po ng Usap-Usap University. So ano nga bang nangyayari sa Usap-Usap University? Ang ating pong ginagawa, tinatalakay po natin, hinihimay po natin ang mga argumento ng mga debate at mga diskusyon. Sa ating episode ngayon, espesyal dahil nakabarong ako ngayon. Dahil sa aking mga kababayan at mga kabarangay. So sa ating pong episode ngayon, ito po ay isang special po na episode, requested po ito via Facebook. Ito po ay ang ating pag-aanalisa ng isang popular na SK debate. So ito po ay napakagandang oportunidad para po makilala po ng mga kabataan kung sino po yung kanilang bobotohin. At hindi po natin alam yung mga topics po na kanilang pag-uusapan dahil katulad po ninyo, first time ko rin po mapapanood ito. Sa atin pong background, ako po ay dati pong university debater mula po sa Mindanao State University sa Iligan. At ako rin ay dating debater ng ABS-CBN News Channel. At ako ay isang membro din ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Sabayan niyo po ako, pero bago ko makalimutan ang ating tuition fee po sa Usap-Usap University, mag-like muna kayo dyan sa baba. So samahan niyo po ako, panoorin natin tong debate na ito. Let's go! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Annabel Bel Palubay. Ako po ay nag-umpisang mangarap sa paaralan ng Balara Elementary School simula unang baitang at nakapagtapos din po doon hanggang ika-6 na baitang. Nag-uwi po tayo ng ilang mga karangalan at nag-uwi po tayo bilang Christian Youth Awardee. Hindi po natapos ang ating pangarap sa Balara Elementary dahil nagpatuloy po ako sa Balara High School at doon po naging leader ng ilang mga organisasyon. Kasama na riyan ang Sonta Club na kung saan pinagsasamahan ang mga kababaihan sa Balara High School. Tayo po ay naging presidente doon. Tayo rin po ay naging leader o presidente ng Dulaang Balara Club, Filipino Club. At nag-uwi po tayo ng mayroong pinakamataas na boto sa lahat po ng mga estudyanteng tumakbo sa Supreme Student Government noong 2014 at naging vice-presidente ng Balara High School. Si Bel Malubay po ay hindi natapos mangarap sa Balara High School dahil tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na tumuloy sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas at tayo po ay nakatapos doon ng senior high school. Nag-uwi din po tayo ng may karangalan o with honors sa ilalim po ng programang Humanities and Social Sciences. Hindi po natapos doon at dahil po sa ating sipag sa loob ng paaralan, tayo po ay nabigyan ulit ng pagkakataon na tumuloy po sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas at doon po nag-umpisa po tayo na mas makita natin ang pangangailangan hindi lang ng mga tao sa ating kapaligiran pati naman rin ng mga lahat na nag-i-exist sa mundong ibabaw. At si Bel Malubay po sa awa ng Diyos ay nakatapos po sa ilalim po ng programang Bachelor of Arts in Communication Research. Tayo po ay nag-uwi ng mga karangalan gaya po ng Dean's Lister at President's Lister. Marami pa po tayong mga karangalan na nauwi sa loob ng paaralan pero po hindi natapos doon si Bel Malubay. Hindi natapos si Bel Malubay sa paglilingkod sa mga kabataan o sa mga estudyante sa loob ng paaralan dahil si Bel Malubay po kahit sa labas po ay nag-excel pagdating sa paglilingkod. Si Bel Malubay po ay naging kabahagi ng Sama Ka Na sa loob ng 10 taon. Noong 2018 po ay nabigyan po tayo ng pagkakataon na maging Sama Ka Na Secretary under the supervision of our former chairperson, Crisel Asuncion. At doon din po sa mga sumunod na taon, tayo po ay naging vice-presidente ng Diwa Youth Organization. Naging external secretary din po tayo ng Diwa Organization at since 2013 po, tayo po ay active youth volunteer na po ng Barangay Pansol. Sa mga karanasan po na naganap na nangyari sa akin, aking nakita sa aking kapaligiran, masasabi ko po na ito ang naging inspirasyon ko para tumakbo bilang SK chairperson ng Barangay Pansol. Alam ko po na may kailangan pa ang mga kabataan at yun yung matugunan sila hindi lamang sa pinansyal, kundi pati na rin sa emosyonal, pisikal at spiritual. Si Bel Malubay po, sa loob po ng 10 taon na pakikisalamuhan natin sa loob na sa mga kabataan, nakita po natin ang kanilang mga kailangan. Nariyan na yung mga benepisyo na dapat nakukuha nila, yung mga benepisyo na dapat hindi na nila hinihingi, pero dapat kusa natin ibigay. Nung pandemic po, dumaan po tayo sa napakalaking tagok ng ating buhay. Nariyan yung isang lata ng sardinas talagang pinag-aagawan ng mga tao. Napakaraming nawalan ng trabaho. Yung mga kabataan ay napilitan na yung iba mag-apply bilang call center, yung iba humanap ng mga racket.
lalong-lalo na sa Barangay Pansol. At ngayon po, siguro po naging inspirasyon natin yun para tumakbo tayo sa isang posisyon na kung saan magiging boses ng kabataan. Sa loob po ng 10 taon, nakita ko ang kakulangan, pero hindi na po tayo para magsalita ng masama sa mga nagdaang administrasyon. Bagkus po, nandito po si Bel Malubay para i-level up po natin ang mga programang naibigay nila. At kung maaari, mag-iwan tayo ng ligasiya sa Barangay Pansol, hindi po tayo magpo-focus lamang sa isang sektor kung saan sinasabi nila na ang SK dapat tanggalin na, i-abolish na. Dahil ang SK ay habian daw ng mga batang magiging kurakot in the future. Gusto ko pong matanggal ito sa kaisipan ng mga mamamayan. Dahil po, gusto ko na makita nila na may good governance naman. Lahat po ng pondo ay para sa kabataan. Kaya naman po, kapag tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na mamuno sa Barangay Pansol, lahat ng pondo ay para sa kanilang lahat. Hindi, dahil nga po ngayon ay campaign period na, allow na po tayong sabihin ng ating mga saloobin. Hindi ito para magsira, magsabi ng masama sa ibang tao. But this is a message to everyone. This is a message that maybe this time, we need a leader that can really be a leader, not just in a position, but because I know na ang pagiging leader ay hindi lang naman ang posisyon. Ang leader ay isang attitude na kahit saan mo dalhin, dala-dala mo. And siguro, sabi nila, SK, paliga lang, hindi po. Dahil kapag po, nabigyan tayo ng pagkakataon, magpo-focus po tayo sa 9 centers of youth participation kung saan kasama na riyan ang edukasyon. Kung kaya po natin at gagawin po natin ang ating makakaya na magbigay po ng financial assistance sa mga kabataan, ng e-library sa Barangay Pansol, hindi po ito natatapos sa mga academic achiever, kundi pati na rin po doon sa mga kasama sa indigent families, PWDs at yung mga kabataan na nangangailangan ng tulong pinansyal, emosyonal, pisikal at spiritual pagdating sa edukasyon. Nariyan na rin po na yung health, dapat pag-focusan po natin yan. Kasi kapag ang isang tao, maraming pangarap. Kapag ang health, pilayan, talagang lahat ng pangarap niya ay mawawala na. So let's try to focus, and not try, but let's do and focus sa health sa mga bata sa Barangay Pansol. Lalo na po ang mental health. Mental health po ngayon ay parang isinisambawahala dahil sabi nila, trend lamang daw po ito. Pero siguro this time, dapat pagpakusan na natin ito. Magbigay po tayo ng mga ilang seminars sa mga kabataan patungkol sa HIV, patungkol po sa mga may sakit, patungkol po sa reproductive natin, sa mga early pregnancy. Napakarami po nating mga programa para dyan. Eye check-up, dental check-up, at yung lahat ng check-up na para yung pondo natin may allocate natin ng tama. And of course, sa sports, it's not just about the basketball, but it's all about indoor games. Tingnan natin yung mga chess, lahat ng klase ng mga sports, ibigay natin. Talagang bigyan natin sila ng suporta so we can create varsity people. And this thing, maaaring yung mga ito ay magamit nila para sa kanilang future. Hindi lang tayo mag-focus sa basketball, volleyball, pero yung mga hindi nabibigyang pansin na sports, pagtuunan natin. Dahil nga sabi ko, hindi tayo magpo-focus lamang sa isang sektor. Pagkos lahat, if we have the funds, then allocate it. Yun po yung aking isa sa mga ibinibigay kong programa para ngayon. At syempre, dahil po mahal po natin ang LGBTQ+ community, laging-lagi po tayo na mayroong programa para sa kanila. Yung anti-discrimination po sa Barangay Pansol, dapat po maging safe place po yung Barangay Pansol at maiwas yung mga LGBTQ+ sa discrimination. And of course, sa peace and building, tungkol din sa mga drug awareness, wag po natin kalimutan yung mga yan. Siguro po, napakahaba pa po. Marami pa po akong plano. Yung 9 centers of yung youth participation, yun po yung mga ibibigay po natin. At sa sandaling mabigyan po ng pagkakataon si Annabel Bel Malubay na maging susunod na SK Chairperson ng Barangay Pansol, 10 po ng aking mga daliri. Kapag po lahat ng aking mga ipinangako sa inyo ay hindi ko nabigay, maaari niyo po akong sabihan ng kung ano-ano, i-mock niyo po ako kung anuhan po ng mga pagsalita ng masama, at handa po ako na bumaba sa aking pwesto kapag napatunayan niyo po na wala po akong nagawa. Dahil
Okay, before that, alright, kinakailangan ko pong i-pause. Medyo mahaba po kasi. So sana ginawa nilang around 5 minutes lang, ano? Kasi so far medyo mahaba nga. But anyway, some things na kinakailangan kong ibigay as an input, ano po, dahil interesting yung kanyang skill. I could say na si Belle ay talagang merong abilidad sa public speaking at makikita nyo sa kanyang tone ng pagsasalita. Pero pwede pa natin itong ma-improve. Now, the first question is, napansin niyo po ba, bakit yung mga politiko, sinasabi nila yung kanilang sarili in a third person? Imbis na sabihin nila na, ako ay ganito, itong aking gagawin. Sinasabi na, si J.R. Gonzalez, ganito ang kanyang gagawin. Si Belle Lubay, ganito ang kanyang gagawin. Very simple. It is for name recognition. Tandaan niyo po, during elections po, yan ang pinaka-importante po na abilidad na dapat gawin ng mga voters. Ang ability to remember your name kung ikaw po ay tumatakbo. Kaya po, ganyan po ang ginagawa nila. Sinasabi nila yung kanilang full name. Ano po. Nagustuhan ko yung sinabi niya patungkol sa hindi na ito panahon ng paninira sa nakaraang administrasyon. Gusto ko yon. So, we need these kinds of perspectives. Interesting din para sa akin na sinabi niya nga or kinorek niya yung kanyang sarili nung sinabi niya na try, I will try, and then sinabi niya, no, but I will do. So kinakailangan sa pagpresenta mo bilang isang politiko, kinakailangan mong sabihin sa kanila na you are the person that can be trusted. You are the person na gagawin yung man of action or woman of action. Importante kasi yan no? Pero on this style of communication, wag po kayo gumamit ng mga weak words katulad ng mga think, ng mga maybe, yan. Kasi sinabi niya kanya, siguro, naging inspirasyon ko. So, siguro hindi niya na-spot, hindi niya na self-correct. So, dapat po talaga is maging sure ka. Hindi mo sabihin na siguro. Pwede mong sabihin, I believe. Naniniwala ako. Naniniwala ako na naging inspirasyon ko ang mga kabataan kung kahit tumakbo ko ngayon. Ayan. And last point sa kanyang phrasing, sa kanyang paraan ng pagpipresenta ng kanyang plataforma, yung mga pagre-refer sa other opinion, sinasabi niya na, sabi nila. Na sabi nila, kinakailangan ganito, ganito. Hindi tayo naniniwala dyan. So, yan ha, mga political speech style yan, mga ka-youth. Para po sa akin, ang pondo po ng mga kabataan ay para sa kabataan. Kung tayo po ay tumatakbo, itagil na po natin yung personal na interes. Dapat po this time, lahat ng klase ng programa, benepisyo, ay maibigay natin sa mga nangangailangan, lalong-lalo na ng mga kabataan sa Barangay Pansol. Dahil si Belle Malubay po ay naniniwala sa good governance. Good governance na dapat walang maiiwan, transparent lahat, at dapat pantay-pantay. Equality, walang maiiwan, walang masasapawan. Dapat hindi lang sa isang grupo natatapos ang mga programa ng Barangay Pansol. Sana po maramdaman niyo po sa loob ng screen na ito ang aking mga plataforma at ang aking mga sinasabi. Dahil baka po ako na po ang makakapagpabago ng buhay ng mga kabataan ng Barangay Pansol. Again, ako po si Annabel Belle Malubay. Tumatakbo po ako bilang SC Chairperson ng Barangay Pansol at kita-kita po tayo sa October 30. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Rosto R.J. Las Piñas, active youth leader, ally, young entrepreneur at isang trans woman. Maliban po sa apat na iyon, ako po ay merong academic excellence, leadership excellence at moral excellence. Ako po ay kasalukuyan na nag-aaral sa Polytechnic University of the Philippines Open University System, isang scholar ng bayan, at ako po ay naging consistent honor student din po. Leadership excellence po, ako po ay active student leader since 2013 at ako po ay naging youth leader since 2016. At ako rin po ay binigyan ng pagkakataon magkaroon ng Christian Youth Leadership Awardee. Sa moral excellence po ay si Rosto po ay laging nag-raise ng awareness at donation drive, hindi lamang sa aking komunidad kundi sa labas din po ng aking community. Ako rin po ay aktibo na nag-volunteer sa iba't ibang organization, iba't ibang lugar ng aking community. Nandyan po ang SK Pansol QC volunteer po, I volunteer Project Pearls at TFYD volunteers. Nag-outreach program din po ako sa Tondo, Manila, sa Black Manila, sa Healthy Lands. At pupunta rin po kami sa Rizal area. At ako po ay nakasentro sa 7 paggogobyerno na may positibo, progresibo at transformatibong paglilingkod. Ang edukasyon, kalusugan, kalikasan, pangkasarian at pagkapantay-pantay, pangkabuhayan, sports at sining at kultura. Sa pamamagitan po ng 7 paggogobyerno ng aking konseho, patuloy ko pong isinisigaw na walang may iwan na kahit na sino dahil ang aking konseho ay hindi lamang nakabase sa edad, kasarian, kulay at estado ng pamumuhay dahil ang aking paggogobyerno ay may tunay na pagmamalasakit sa kabataan at lalong-lalo na po sa bayan. Ikaw, ako,
tayo ang hiraya o pag-asa ng bayan. Muli, ako po si Rosto RJ Las Piñas, isang aktibong leader kabataan. Maraming salamat po. Hello, magandang buhay Barangay Pansol. Ako si Kenneth D. Mariamonte, 23 years old, mula sa Block 3. So gusto ko lang po magbigay ng konting perspective lang sa second speaker na naman, sa second candidate natin sa Barangay Pansol. By the way, hindi po ako taga Barangay Pansol. So nasuggest lang po yung video na ito sa atin po dahil nga po napapanahon at maganda rin na mabigay natin ng konting tips yung atin po mga tumatakbo, lalong-lalo na sa mga kabataan. Anyway, so yung si RJ naman, ang gusto ko sa kanyang speech is, una, maiksi. Gusto ko yun. Tandaan po natin, ang attention span po ng mga tao, hindi lamang po sa actual na personal na communication, kundi much more sa isang online na viewership. Talagang napakaikli ng ating attention span. Gusto ko yung kay RJ dahil binalangkas niya sa tatlo: academic excellence, leadership, at saka moral excellence. Gusto ko yun dahil nga madaling sundan, pero sa akin sana mas ginawa niyang concrete kasi parang nakita ko lang he was highlighting on his achievements. But the question is, yung tinatawag natin sa business na WIFM, what's in it for me, or what's it for me? So, anong pakialam ng mga tao at paano nila manilink yun, paano sila magbe-benefit sa mga sinasabi mo bilang isang politician? So, kapag ikaw po ay communicator, importante po na isaalang-alang mo ano yung mga gustong marinig ng mga tao, ano yung kanila mga pangailangan, at kailangan itatahi mo yun sa speech mo para yun ang ma-realize nila at maniniwala sila at syempre, boboto sila sa'yo. In 1, Barangay Pansol, ang aspiring SK Chairperson ng Sama-samang Kabataang Maglilingkod Lagi o SKML. Gusto ko lang personal na magpakilala sa inyo at gamitin ang plataforma nito para lubos niyo ako makilala. Ako ay isang fresh graduate mula sa PUP Manila under the program of Bachelor of Science in Industrial Engineering, at ako ay consistent honor student mula high school hanggang kolehiyo. Ako ay nakapagtapos at produkto ng Balar High School at nagkaroon ng karangalan bilang first honorable mention, best in math. At sa senior high school naman, ako ay nakapagtapos with honors. At sa kolehiyo ay isang consistent president lister. At ayun, habang patuloy kong pinagbubuti at nagpupursige sa pag-aaral, ay naging aktibong leader kabataan din ako. Naging bahagi ako ng iba't ibang organisasyon mula sa komunidad at eskwelahan at universidad. Ako ay naging SSG president na aking batch ng junior high school. Ako ay naging head for academics committee, vice president for logistics ng mga organisasyon pang-scholar. At sa kolehiyo naman, ako ay naging industrial engineering representative, vice president for external affairs, student consultant at assistant vice president for marketing ng dalawang organisasyon na pinakamalaki ang hinahawakan sa buong College of Engineering. Pero bakit nga ba ako nandito sa inyong harapan? Siyempre, isa sa mga layunin ko bilang isang SK chairperson ay meron akong 3 advokasya. Una, inklusibidad. Pangalawa, transformatibo. At pangatlo ay progresibo. Layunin ko na ang bawat kabataan ay mabigyan ng magandang representasyon sa lipunan. Ang bawat boses ng kabataan ay papahalagaan at bibigyan ng solusyon at programa. Pangalawa is transformatibong proyekto. Dahil layunin ko na sa bilang SK chairperson, ang pagbibigay ng mga proyekto ay hindi lang siya kung ano yung mga nakikita natin. Layunin ko na mas pag-ibayuhin, bigyan ng bagong bihis ang mga proyekto na tiyak na makakatulong sa kagalingan at kausayan ng mga kabataan. At pangatlo, progresibo. Dahil hangad ko na makasama ang mga kabataan sa Barangay Pansol sa kanilang pagtupad ng kanilang mga pangarap at sama-sama kaming tatagumpay. Ngunit, syempre, kasabay ng aking advocacy ang pagbibigay ng aking mga plataforma para sa inyo. At ang mga proyektong ito ay nakatitiyak ako na makakatulong siya at beneficial siya sa bawat isa. Ang aking proyekto ay pinamagatan ko ang 7-point Project Aabante. Project Aabante sa edukasyon. Bilang sa kabataan, mahalaga sa atin ang edukasyon. At kaya naman ang mga proyektong aking nais ipatupad ay ang free tutorial program kung saan ang mga tutors ay gagawin natin mga scholar. Bibigyan natin sila ng mga allowances. Sila ang magtuturo sa mga kabataan na gustong matuto, gustong ibayuhin ang kanilang karunungan sa edukasyon. At pangalawa ay pagbibigay ng mga scholarship assistance. Kasama ng aming susunod na kapitan na si Kapitan Melvin Laurio ay kukuha ko ng 200 maging scholar ng SK nang sa makakatulong tayo sa kanilang pinansyal na pangangailangan. At pangatlo ay patuloy natin susuportahan ang mga nilalaban, ng mga pride ng ating Pansol, Barangay Pansol sa mga competitions, mga journalism man yan, dance contest, at marami pang iba. Pangalawang proyekto is Project Aabante sa Kalusugan.
Mahalaga din bilang sa kabataan na lagi nating pinapahalagahan ang ating kalusugan. Kung kaya naman, isa sa mga tataguyod kong proyekto ay ang pagkakaroon ng free HIV testing na naging stigma na siya sa mga kabataan pero mahalaga siya na tinatalakay sa ngayon. At pangalawa, pagkakaroon ng mga seminar series patungkol sa family planning na mahalaga ngayon dahil hindi na natin mapigilan teenage pregnancy, although hindi siya maganda pero gagawa tayo ng alternatibo kung saan tutulungan natin ang mga kabataan na magplano sa kanilang pamilya. Physical fitness, drug abuse at first aid training. Gayon din ang pagkakaroon ng medical and dental mission, hindi yan mawawala. At pangatlong proyekto ay Project Abante sa sining at kultura. Gusto rin nating itaguyod ang pagpapalawig ng kagalingan at kausayan ng mga kabataan sa sining at kultura. Kung kaya naman gagawa tayo ng mga workshops, trainings patungkol sa Mobile Legends kasi kahit nagsiging hobby, pero maraming kabataan pa rin ang natututo at nade-develop ang kanilang sarili sa mga mobile games. Kung kaya naman isa rin ang pagkakaroon ng training sa pagsayaw, pagkanta, pagbabanda, pag-skateboard at marami pang iba. Pangatlong proyekto is Project Abante sa sports o pampalakasan. So, papatuloy natin ang pagkakaroon ng basketball and volleyball clinics. Ganyan din ang pangapalarong paliga dahil alam natin na doon mas nakikita ng mga kabataan ang kanilang galing sa sports. Ganyan din ang pagbibigay training sa mga mind and board games kasi kailangan nating sakupin ang mga kabataan na hindi ang kanilang hilig ay nasa sports kundi maring gusto lang nila ay gumagamit ang kanilang utak, so ibibigyan din natin sila ng sapat na proyekto doon. At ayun, next pang-apat na proyekto is Project Abante sa pagiging aktibong pakikilahok ng kabataan, kung saan bibigyan natin ng pagkakataon ng mga kabataan na mas makilala ang ating komunidad, ang lipunan. Kung kaya naman ay magbibigay tayo ng mga seminar series patungkol sa human rights, sa volunteer, pagbibigay ng paghihikayat sa mga kabataan na sumali sa iba't ibang volunteer aid work, na maging expose sila sa mga programa at pagtulong sa komunidad, nang sa gayon mas ma-feel nila kung gaano kahalaga ang kanilang sarili, ang individual, para mas mapalawak ang tulong at suporta sa mga kabataan. Panglima ay ang Project Abante sa kalikasan. Ayun, mahalaga din na tinatalakay natin na ating bilang sa kabataan may mahalagang parte tayo para mapalagaan ang ating kapaligiran at kalikasan. Kung kaya naman magkakaroon tayo ng monthly. Okay, before that, pasensya na po kung kinakailangan kong i-pause mga ka-youthy kasi ganun po talaga. Minsan nakakalimutan ko po kasi kapag hinayaan ko na gumulong lang yung debate. Pero yung konting po na ko lang po dito kay Ken, okay naman, nagustuhan ko kasi mas concrete yung kanyang mga solusyon. Sinasabi niya na magkakaroon ng free HIV testing, yung mga mobile games training, magkakaroon ng mga lecture, mga seminar. Walang problema doon. Although, para sa akin, masyadong madami yung 7-point. At bibigyan mo kayo ng tips sa natutunan ko po sa Toastmasters International. Kapag tayo po ay meron pong speech at gusto natin mag-isa-isa, so sinabi po sa akin ng evaluator ko sa speech na mas mabuti na it's less than your fingers. Kung pwede, 3 or maximum 5. So, 7 kasi yung sinasabi na dito, 7-point project Abante, sabi ni Ken. So, mas mabuti 3 to 5 kasi sa totoo lamang po, by 3 or 4th point, wala na. Bored na po yung audience At least sa akin, medyo masyado nang mahaba. Yung sinabi naman kanina, inclusivity, transformative at saka progressive, okay naman yun, pero these words are very technical. Para sa akin siguro dapat sinimplihan niya or naghanap siya ng isang phrase na mas madaling maintindihan ng mga masa. Dahil nga, sad to say, ganun po talaga. Kinakailangan nating, hindi naman sinasabing mag-stoop down, pero kinakailangan nating gawin yung ating lengguwahe at communication na lahat nakaka-relate. Kahit na sabihin na natin yung iba na hindi pa nakapag-aral or hindi pa nakapagtapos, for example, magigets nila yung pinupunto mo sa pamamagitan ng paggamit ng mga label o mga pangalan na madaling maintindihan. Cleanup drive, seminars patungkol sa climate change, pagpapahalaga sa environment at proper waste management. At ang pang-anim ay Project Abante sa gender and development. Dahil nga patuloy nating tataguyod ang inklusibidad sa ating komunidad, ay dapat natin bigyang pansin ang lahat ng kasarian sa ating lipunan. Kung kaya naman, magkakaroon tayo ng mga seminar series patungkol sa gender sensitivity, women empowerment, human rights patungkol sa women and children protection, at syempre pagkakaroon ng Miss Gay at That's My Tomboy, nang sa gayon mas ma-expose natin ang mga kasama natin sa LGBTQIA+ community. At ang next na proyekto, ito ay pangkabuuan naman, kung saan pangkalahatang proyekto para sa lahat, ang Project Abante sa Tagumpay, kung saan una ay magkakaroon ng silong kabataan, kung saan ito ay sa pakipagtulungan ng ating susunod na kapitan ng Barangay Pansol, si Kapitan Melvin Laureo, ay ang
pagtatayo ng isang parang bahay kung saan magiging silong ng mga kabataan after na kanilang pagpasok sa school. Dahil gusto natin ma-secure na after ng classes nila ay meron silang matutuluyan na lugar. Kung saan itong lugar na to ay maaring meron ditong library, parang dance training kung saan maaring dun mag-practice ng sayaw, maaari din dun pumunta yung mga mag-workshops, ganyan, free printing, at marami pang serbisyo dun sa silong kabataan. So magtataguyod din tayo di lang sa Project Abante sa tagumpay ng job trainings, TESDA trainings, livelihood programs, sa gayon matulungan natin yung mga out-of-school youth na mabigyan ng pag-asa at pagkakataon na makapaghanap buhay kahit at magamit ang skills na maaaring nilang matutunan mula din sa mga programang yun. Muli, ako si Kenneth D. Mariamonte mula sa Sama-samang Kabataang Maglilingkod Lagi, ang SK Chairperson ng Barangay Pansol, at laging titiyakin sa inyo, basta kay Mariamonte, kabataan ng Pansol ay aabante. And now, in the flesh, please welcome Bel Malubay, Rosto Las Piñas, and Kenneth Mariamonte. Hi. Hi, Rosto. Hi, Kenneth. All right. Okay, mga kabarangay Pansol, we have also sent an invitation to their co-candidate but sadly, that candidate cannot attend. However, open pa rin po ang aming opisina sa kanila kung nais po nilang sumali at magpa-interview. Okay, so now that we have our candidates here today, I want you guys to get to know them better. So today, we'll be asking a few more personal questions before anything else. And let's start with my good friend here, Bel. Bel, hi, kamusta? Ayan, kamusta ka po, Atty. Tupe? Maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na yung lahat po ng SK Chairperson ng bawat barangay ay nagkaroon ng ganitong klaseng platform. Kaya po maraming salamat sa inyo and also to your team. And ayun, okay naman po ako ngayon. Baka you want to say hi muna sa lahat ng ating mga televiewers from Barangay Pansol? Ayan, magandang hapon po, sa lahat po ng mga mamamayan ng Barangay Pansol. Andito na po tayo, si SK Aspiring, SK Chairperson Bel Malubay. Maraming salamat po sa mga nanonood. Okay, alam niyo mga kabarangay, the purpose of this program really is for us to get to know them better. So from that note, syempre gusto namin malaman, Bel, bago natin simulan ng lahat, sino nga ba talaga si Bel? Baka naman gusto mo ipakilala ulit si Bel sa lahat na nanonood para mas malalim namin makilala kung sino ka ba talaga. Siguro po, dahil kanina ay nagkaroon na din tayo ng pagpapakilala sa ating sarili, ngayon mas mabilisan na lang para mas makilala tayo ng mga nanonood. Si Bel Malubay po, lehitimong taga Kaingin 2, Barangay Pansol. Tayo po ay matagal ng aktibong kabataan. Nag-umpisa po tayo noong 2013 and up until now, tayo po ay nagbibigay suporta sa mga kabataan na nais magkaroon ng boses na mabigyan sila ng pagkakataon at boses sa nasasakupan. And of course, si Bel Malubay po, dati pong nag-aral sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas at nakapagtapos din po ako sa Balara High School and siguro po marami po tayong nakuhang karangalan pero ang pinaka-importanting bagay na may i-share ko despite na nag-excel tayo sa loob ng paaralan we were able to really communicate and socialize with other people in our barangay. Okay, so Bel, maliban sa puso mo para sa pagpa-public service, we have seen how passionate, especially you and your other candidates, ng yung passion for public service. What keeps Bel busy? Si Bel Malubay sa ngayon, nung mga nakaraang taon po, ako po ay isang freelance host. Nag-host po tayo ng ilang mga events, ganyan. At meron tayong pinagkakaabalahan. Entrepreneur po, si Bel, meron din po akong ilang mga negosyo na kagaya lang, hindi mo po balakihang negosyo, kagaya lamang po ng sari-sari store, burgeran. And siguro ngayon, yung pinagkakabalahan natin dahil dati tayong pribadong empleyado, binigyan natin ng importansya itong nalalapit na eleksyon. Dahil sabi ko nga, calling na ito, kaya I will choose my calling. Okay. Pero syempre, alam niyo po mga barangay, hindi po kami papayag dito na hindi po tayo lalalim pa ng mas malalim pa po doon sa pagpapakilala po ni Bel. Dahil po ayon sa aking mahiwagang cue card, sabi dito, Bel, ikaw daw ay mahilig magbasa ng libro. Would you like to share to us what was your current book that you finished and what was your take on it? Actually, hindi siya totally pagbabasa ng libro. Binabasa ko lagi si Chinkitan. If you were aware about Chinkitan, tungkol sa financial, pagdating sa paghawak ng pera, how you will be mayaman, ganun. Okay, before that, sinabi niya yung book daw ni Mr. Chinkitan. Kasama ko po si Chinkitan sa YouTube Creator Camp noong 2019. Opo, matagal na akong YouTuber. Nasa batch 2009 po kami ng YouTube Creator Camp. So, he's a great guy and mas na-appreciate ko yung energy niya. Very high energy si Sir Chinky.
And yun, seriously speaking, mas more on ako doon sa mga ganung bagay. And ayun yung mga previous, nung recently, ayan yung mga binabasa ko tungkol sa mga how you handle money. And kailangan natin yun dahil araw-araw naman, halos lahat tayo ang hawak pera. Diba po? So alam niyo na mga kabarangay ha, kung gusto po ninyong yumaman at gusto po ninyong matuto how to handle your finances, wala po kayo ibang lalapitan kundi ang ating SK aspirant, Bel. Palakpakan po natin si Bel. And lastly, Bel, no, before we move on to our next co-candidate, syempre, hindi rin kami papayag na hindi po namin maririnig kasi sabi again, sa akin pong mahiwagang cue card, si Bel daw po ay kumakanta. Totoo ba to, Bel? Sabi kasi talent daw. So sabi ko naman, hindi naman ako pwede mag-drawing. Hindi naman din ako pwede. So I think siguro magbigay lang ba ako dito. So pag tayong wala, sampol! Sampol! Ito yung lagi kong piniplay sa video okay. Pero alam na alam yan ng mga kaibigan ko. Siguro onting lines na lang. Ayan. If ever you're in my arms again, this time I love you much better. Ayan, nakikita ko kulimlim na. Mahusay, no? Mahusay si Bel, no? Well, ang kanyang work daw is siya ay host, so makikita mo yung kanyang kahusayan sa pagko-communicate. Very experienced, I have to say, no? Yun ang napansin ko sa kanya. Although, I'll be very honest with you guys. Interestingly, while in the Philippines, we tend to do this, you know, we look at yung meeting de avance as an entertainment time, but the reality really is, sa political talaga na pag-uusap, hindi natin kailangan yan, you know? Pero kasi Filipino tayo, it's part of our culture, but really, when you go abroad, yung mga tumatakbong politicians nila ay hindi sumasayaw ng cha-cha, hindi nagdadala ng artista, hindi kumakanta, pero yun nga, katulad ng sinabi ko, naging part yun ng political culture natin. Kasi the question there is, if kung mahusay kumunta, if kung mahusay sumayaw, so does that mean nabobotoy na siya ng mga tao? Hindi naman, di ba? Pero on the other hand, ang benefit nito, pinapakita na game. Kumbaga, handa sa mga iba't ibang uri ng hamon, di ba? At kayang magpasiklab. Yun siguro ang isa din na characteristic ng isang politician na positive na naka-highlight sa mga ganitong uri ng mga challenges. Nakalimutan na namin magaling ng itlog kay Maria Clara talaga. Kay Sinclair. Okay. Thank you, Bel, for heeding to our request. Ladies and gentlemen, Bel. Salamat po. And of course, mga kabarangay, I'd like to introduce again our second candidate. Palakpakan po natin si Rosto. Rosto, kamusta ka? Masaya naman po ako ngayon. No? Maraming salamat din po sa pag-imbita sa amin dahil ito rin ay isang magandang pagkakataon para marinig nyo rin kami at marinig din kami ng mga kapwa namin mamamayan. So far, Rosto, no, I understand now that we are in the campaign period. Kamusta ang pag-ikot? Nakakapagod ba? Nakakapagod pero masaya dahil sa bawat pag-iikot nakakahanap tayo ng bagong kwento na babaunin natin sa pagtahak natin sa mas malaking laban. At yun yung masarap na maging inspirasyon natin sa araw-araw. At dahil nakalimutan ko, Rosto, baka gusto mo nang bumati sa lahat ng mga taga-Barangay Pansol. Magandang araw po sa ating lahat sa mamamayan ng Barangay Pansol. Sana safe po tayong lahat. Okay. So, syempre, Rosto, no, you also want to get to know you better. No? So, ayon po sa aking mahiwagang cue card, si Rosto po, ang kanya pong pinagkakabalahan right now, you have an online business. Tama? Yes What po. business is it? Online food business po. Food business? Yes po. So, is it available on delivery platforms? Yes po. Okay. Delivery. Anong niluluto mo? Binibake mo? Both po. Nagluluto po ako at nagbe-bake din po ako. Ang specialty po is pastas and cookies and pastries po. Kaya para tamang-tama, buti na lang po mga kabarangay, di po ako nananghalian. Parang balita ko po, meron po kaming dalang... So dahil ito binibenta mo, I'd like to presume ang iyong hobby ay pagluluto. Yes po. Okay, so pwede mo pakita sa amin ngayon kung paano yung pagluluto niya. Meron kaming, alam mo, paborito. Ano niluluto mo pala? Maliban sa pasta, do you cook Filipino food? Yes po. Ano talaga yung specialty? Specialty ko po talaga is beef caldereta. Ako tamang-tama, meron po kaming karne dyan, meron po kaming patatas, carrots, tomato sauce. Tama ba sinasabi ko? Hindi pa ako nagluluto mga kabarangay, pasensya na po kayo. Nanguhula lang po ako. Sige. Siguro more than anything else also, Rosto, no, that we're here. I'd like to know lang, no, what pushed you to run as SK chairperson? Ang nag-push talaga sa akin o yung pinangahawakan ko is yung mga taong sumusuporta talaga sa akin, yung mga naniniwala na kaya ko rin. Kasi sa totoo lamang, no, attorney, ako po talaga ay wala na talagang balak tumakbo. Pero nung kinakausap ko rin yung mga supporters ko, yung mga naniniwala sa akin na sana tumakbo daw ako kasi gusto nila na ako yung suportahan nila. At yun yung pinangahawakan ko, yung boses nila, yun yung gusto kong marinig, yun yung gusto kong ipaglaban. Yan lang po.
So you're doing this for yourself and for the friends that are hoping to For help the friends you. and para sa mga taong naniniwala po sa atin. Okay, ladies and gentlemen, aking pong kaibigan si Rosto. Maraming salamat po, Attorney. And of course, mga kaibigan, mga kabarangay Pansol, last but not the least, palakpakan po nating muli, Ken. So Ken, bago tayo magsimula, of course, bago sumumunang bumate at mag-hi sa lahat na nanonood sa Barangay Pansol. Hello, magandang buhay sa inyo mga mamamayan ng Barangay Pansol at syempre sa ating mga kabataang nanonood ngayong araw. Okay, katulad doon ginawa natin sa kay Bel at saka kay Rosto, no, Ken. Sabi naman dito sa aking mahiwagang cue card, si Ken daw ay mahilig manood ng Korean series, maglaro ng ML, and you're into music. Anong Korean series ang pinapanood mo ngayon? Sa ngayon po ay A Time Called You. Ayun po, tungkol po siya sa pagta-time machine ng mga character. Kung saan parang ang nangyayari po is nababago yung kwento mula sa nakaraan, mula sa kasalukuyan. Actually, wala siyang category. Parang random lang siya kung anong lumabas sa Netflix po. Yun yung papanoorin ko. Pero And preferably, you enjoy watching Korean dramas. yes, at saka American series. Kasi parang yun po yung outlet ko eh. Pag kunwari na-stress po ako ganyan sa akad, sa mga ganap sa buhay, yun po yung naging outlet ko para at least makapag-relax yung mind ko po, magkaroon ng peace of mind kahit pa paano. So far, amongst all of the series and perhaps movies that you have watched, ano yung pinaka-paborito mo and why? Ako po, yun sa Korean series po, yung Hospital Playlist. Okay. Ano po siya, medical drama po siya actually. Mahilig po ako sa medical at saka law theme na series. Really? Po. Tapos yun po, medical drama po siya, about po sa friendships eh. Na iba't iba po silang specialization po sa medical field. Tapos at the end of the day, nagja-jamming po sila. Parang meron po silang pinagpe-play po sila ng set na song kung saan parang yun po yung bonding po nila. Medyo inclined po ako sa friendship din na team kasi parang ako personally medyo nagva-value po talaga ako ng malaki about sa friendship. Okay. O kasi nung binabasa ko yung cue cards mo, nakalagay din dito kasi you are an engineering student sa PUP, no? Tama ba? So, Yes, po. as an engineering student, what made you interested in watching medical and law-related series online? Actually Kasi po, layo opo, yun. Yun nga po. Actually, nakaka-amaze po kasi yung setup eh. Pag medical, nakita mo silang parang yung mga surgeries, ganyan, yung mga tao, kung paano nag-work, at saka yung working environment nga ng mga nasa medical. Tapos, pag law naman, ang dami mong matutunan kasi sa society. Yun nga, doon ko parang nakikita na mahirap mag-law talaga. As in, kaya po bilib po ako sa inyo. salamat. Parang napaka tedious po. Matrabaho talaga pag at saka dapat magaling ka magkabisa, may umintindi ng mga batas. At yun po, parang actually dahil nga po dun sa mga pinapanood ko sa medical at saka law, parang gusto ko po siya gawin. Parang gusto ko po maging ganun in the future. Kaya lang po, dun ko nga po na-realize na mahirap talaga siya at parang hindi po siya pasok dun sa personality ko po ngayon. Actually, hindi imposible yun, Ken. Naalala ko po nun, mga kabarangay, nung ako po yung nag-aaral sa atin ngayon, meron po akong professor, ang kanya pong background, he was a priest and an engineer. Pero nag-law po siya, abogado po siya. So hindi kahit malayo pwede 'yun ha. Ako naman po, di talaga ako nag-engineering kahit gustuin ko man po kasi hindi pa ako magaling mag-math. Aminin ko na po 'yun. Kaya po ako nag-law school kasi walang math. Anyway, lastly no, Ken, sabi din dito, nung ang nagikayat sa yung tumakbo, dapat supposedly SK Kagawad lang. But eventually you realized that you wanted to run as SK chairperson pala. What was the tipping point? Ano yung isang umaga gumising ka na hindi, I'm gonna run as SK chairman at Kagawad? Actually, yun po. Tumakbo ako na pag-decide ko na maging SK chairman dahil tawag din po ng service. Parang actually hindi ko po talaga iniisip na maging SK chairperson ako. Pero yung surrounded po ako by people na naniniwala na nung nakita po nila yung credentials ko, credibility ko po bilang isang leader kabataan at bilang isang individual ng mamamayan ay nakita po nila na, uy, kaya mong maglingkod at ikaw yung nakikita namin na kaya mong paglingkuran, bigyan ng bagong bihis ang SK sa ating barangay. So yun po, yun yung parang nagkikayat sa akin na, o nga no, kung hindi ko nakikita yun, at nakikita siya ng ibang tao, parang yun yung parang nagbigay sa akin inspirasyon na mula sa isang leader kabataan na naglilingkod sa school po, sa universidad, ngayon parang ito yung turning point at isang malaking pagkakataon sa akin na maglingkuran naman yung mga kabataan sa aming barangay. At naniniwala ako na may malaki akong chance na maaaring magabayan ko sila sa pagtupad ng kanilang mga pangarap po sa buhay. Alright, very well said, Ken. Alam niyo itong dahil po itong ating programa ngayon, tumatakbo na ngayong kampanya po, no. Of course, gusto ko rin malaman, no, now that you are
starting to campaign. No? Iba rin kasi ang pagbaba, mga kabarangay, no? Pagbaba at pagkilala lalo doon sa mga mamamayan na gusto mong paglingkuran. Bel, gusto ko lang malaman, no? How was your experience now that you're starting to campaign, bumababa, kumakausap ng tao? Siguro let's start with also what inspired you to run, and now that you are roaming around the barangay, ano yung mga pending issues na nakikita mo na gusto mong solusyonan? So napansin ko dito sa structure ng kanilang programa, so I think introduction first, of course. Pangalawa, parang more on the interview type na parang getting to know the candidates more. And then I hope, dahil ang title kasi nito, debate daw ito so hopefully sa kalagitnaan nitong programa ay magkakaroon nga ng isang divisive, isang controversial topic. I'm guessing na sasabihin nila yung kanilang mga opinion, each of these aspirants. Naging parte rin ng dahilan para tumakbo ka? Yan, siguro, yung una na muna, yung sasagutin ko, attorney, yung what inspires me to run. Siguro para sa akin, ano ba talaga yung pangangailangan ng mga kabataan? Sabi ko nga kanina sa aking introduction, na pagpapakilala ng aking sarili, I was able to see what is the problem of the youth here in the Barangay Pansol. So sabi ko, hindi ako tatakbo dahil lang pinaktakbo ako or dahil lang nalaman nila na meron akong kapabilidad. Tumatakbo ako because I have the credibility, the ability to lead. As what I've mentioned earlier, ang pagiging isang leader, hindi posisyon. Because it's an attitude. Ibig sabihin, kapag pinanganak ka or tumatanda ka, you were able to discover, na-discover mo na meron ka kakayahan because you were able to see yung problema ng mga kabataan. And that what's make me, yun yung dahilan kung bakit ako tumatakbo ngayon. And that is the youth. Hindi ako tumatakbo because of my supporters or sa mga taong sumusuporta sa akin, sa mga taong naniniwala. I run because Okay, before that, napansin niyo ba yun? This is a swipe on the answer of RJ. Kasi sabi ni RJ, di ba, bakit siya tumatakbo? Sabi niya, ayoko sana tumakbo ngayon. Kaso, yung may mga supporters ako, may mga kapamilya ako na nagsasabi sa akin, kinakailangan kong tumakbo. So, sinasabi naman ni Bel dito, parang may rebuttal na, I like this. Okay, sinabi niya na hindi ako tumatakbo dahil sa mga kaibigan ko. Tumatakbo ko dahil sa youth, dahil sa kabataan. So, very smart, very smart. I like that. Dahil meron tayong kabataan. Ganun naman ang lagi nating dapat tandaan Okay, coming from that answer, Bel, now that your focus really is to, ang dahilan ng iyong pagtakbo ay ang kabataan ng Barangay Pansol. Ngayon, nag-iikot ka. Ano yung pinakamalaking o pinaka-pressing na problema nakikita mo ngayon, and how do you want to go about that? Ano yung naiisip mong solusyon para doon? Sa ngayon, nakikita ko dumarami, base na din sa mga datos, Base na din sa mga datos, Attorney Tupe, sa Barangay Pansol, dumadami yung out-of-school youth natin. Base sa pag-iikot ko, nakikita ko yung mga kabataan na hindi pumapasok. Ang dami talaga. So, ang iniisip ko, syempre, bago tayo mag-implementa ng mga programa, bago tayo mangako ng mga programa, you should know the root cause. Ano ba yung mga kailangan natin tugunan? So, yun, nakita ko, ang daming mga out-of-school youth, and then, siguro, yung mga pagkakataon na yun, kailangan natin, sabi ko sa sarili ko, tama, yung mga platform na meron ako. Kasi nga, before you implement a project, before you promise a project, you should know data gathering. And yung ginagawa natin ngayong pag-ikot, nagde-data gathering na tayo, nakikita natin yung mga problema na dapat solusyonan natin. Alright, thank you, Bel. Thank you for that. How about you, Rosto? Now that, di ba, I've heard a while ago, when I asked you what inspired, it was actually your motivation was your friends, your family, and of course, you wanted to help them as well. Ngayon na umiikot ka rin ng barangay, Rosto, alam mo, iba din, alam ko, malaki, alam niyo po mga kabarangay, yung Pansol po, nung ako po nabigyan din ng pagkakataon na umikot-ikot po, nung mga 2 taon po yung nakakaraan, isa po yan sa mga pinakamahirap na terrain. Kapag po umikot po ako ng umaga, yung itsura ko po ng hapon, malayo na po. Kasi yung iba po ang terrain yan. Akyat baba, akyat baba, akyat baba. Hindi ko na po alam maintindihan yung hita ko kung pababa na po siya o pataas na. So Rosto, ngayong pag-ikot ninyo sa buong Barangay Pansol, ano naman yung nakita mong problema and how do you want to resolve it? Ako, attorney, isa sa mga nakikita ko talagang problema ngayon sa community ko, maliban sa pagtaas ng datos ng out-of-school youth, isa rin yung mental health problem, Kasi maraming mga kabataan na naligaw ng landas dahil sa pandemic at iba yung path nila patungo sa buhay, Kaya sa pag-iikot ko ngayon ay ang ginagawa ko ay madalas na kausapin talaga at magkaroon tayo ng isang center din, na kung saan ang pag-uusap sa kahit isang beses lamang sa isang linggo ay nakakatulong na yun para mabawasan din yung iniisip na problema nila. Yun lang. Right. Thank you, Rosto. So yung magiging focus mo sa pagtakbo bilang SK chairperson would be to support and help itong mga fellow kabarangay mo, especially na kabataan, address mental issues, Yes. Okay.
Alright. So dito kasama, I'd like to suppose, Rosto, yung pagpapaseminar, siguro ganyan, Yes, no? ma'am. Pagpapatawag. Yeah. Kasi alam niyo mga kabarangay, no? Just a little input, no? The real problem about mental health really is to recognize that it exists. Some people up to this day still question the existence of mental health. And I think it's about time, this is my own personal opinion, mga kabarangay, no? It's about time for us to address that it is a real issue and that we have to do something about it. Anyway, Rosto, thank you for answering that Maraming question. Now, salamat. Ken, Okay, before that, no, gusto ko naman yung mga ginagawang additional comments ni host attorney Tope Likigan dahil nakita ko naman na he is just making the conversation more lively and interactive. At saka gusto ko na nililimit niya yung kanyang mga inputs dahil to be honest with you, it's really not about the host, no? Although it is his show, but really it's not about the host. But it is more on the debate talaga. Yung mga aspirants para nga sa posisyon ng pagka-SK chairman. And na-appreciate ko na he is consciously limiting yung kanyang mga comments. Tama yun. ito nga, syempre, nakwento ko nga na napakahirap talaga umikot sa Barangay Pansol, no? Yung Kaingin 1, Kaingin 2, talagang yung Pansol proper, hindi kasya, minsan hindi talaga kasya isang araw sa pag-ikot. How do you go about this sa pag-ikot and ano yung problemang nakita mo, lalo sa kabataan ng Pansol na gusto mong solusyonan? Ayun po. So sa pag-ikot natin sa kampanya, mas nakita natin kung ano yung mga problema na dapat nating bigyan ng proyekto. So yun po, gaya na nabanggit kanina, talagang talamak ang issue patungkol sa out of school youth sa aming barangay. At kung bibigyan natin yan ng programa, syempre dapat bigyan natin sila ng mga trainings. Makipag-usap tayo, makipag-partner tayo sa mga TESDA. Nang sa gayon, mas mabigyan sila ng pagkakataon na matuto at mahasa yung mga skills nila. Nang sa gayon, mas pipiliin nila na hindi magtambay, magstay sa isang lugar, kundi mas iisipin nila paano i-utilize yung skills nila nang sa gayon kikita sila at the same time. Pangalawang problema is yung tumataas na bilang ng teenage pregnancy sa aming barangay. At sa ngayon sa lipunan, hindi na talaga siya mapigilan kahit ilang seminars pa yung paggawa mo, kahit ilang pag-inform sa mga kabataan, hindi talaga siya mapigilan. Kaya ang provide kong alternatibong solusyon o programa doon is yung pagbibigay ng seminar tungkol sa family planning. Kasi kung di natin mapigilan yung teenage pregnancy, ang pinakapangalawang solusyon natin doon is bigyan sila ng edukasyon kung hanggang saan lang dapat yung ibibigay nilang ay bubuin nilang pamilya. Kasi sa paggawa ng pamilya, mas nakakadagdag siya sa populasyon at gayon din ay nahihirapan kang buhayin sila. Kung nahihirapan kang buhayin yung mga anak na bubuin mo sa lipunan, ay dapat matuto ka kung hanggang saan lang yung limitasyon mo para buhayin sila at bigyan ng maayos na pamumuhay at sapat na edukasyon. Gusto ko naman yung punto niya na kumbaga, it's not just about the seminars that we give about avoiding teenage pregnancy. So, inisip niya na dapat may solusyon din. Yun nga, katulad nga ng pagpaplano, no, kung ilan yung maggagawa yung mga anak, siguro, yung mga ganon. Tama naman yun. Pero both, no, sa mga speakers so far, mas gusto ko na sana data-driven yung kanilang mga answers. So, tandaan po natin, mas madali pong maintindihan ang pinupunto mo kapag meron po kayong mga tamang ehemplo o mga datos. So sana pag sinabi nilang napansin ko sa aming barangay na mataas yung case ng out of school youth at saka yung teenage pregnancy, ilang porsyento? Data from where? Mas maganda sana na gamitan nila ng talagang actual na mga figures. For example, base po sa ating health unit sa ating RHU, sinasabi po nila na meron po tayong 1,255 cases ng teenage pregnancy, mga bata po na edad 13 to 17 po na nabubuntis, something like that. So, dapat po kapag tayo po ay napapresenta po ng isang core na parte ng ating argumento o ating plataforma, dapat po may data po talaga tayo na solid na ano po. So, mas maganda po yung tangible data kumbaga. So yun, so para sa akin, ayun, yung mga ganong mga problema ay dapat mas bigyan siyang pansin. At kasabay din ng family planning is yung pagbibigay din ng contraceptives na dapat available siya sa mga barangay Pansol na offices natin. Nang sa gayon, mawala din yung stigma na pag may namimigay ng condom ay nakakahiya siya, pag namimigay ng mga lubes or ayun, nasa era na tayo na dapat mas open tayo lahat, mas open yung utak natin sa mga sexual related issues and concerns. And with that, mas mapapalimit natin yung sexual reproduction na sa society at sa lipunan. Nang sa gayon, hindi mo po problemahin kung ano yung ipapakain mo sa mga anak mo in the next day and the following days. Okay, thank you, Ken. No, hearing all of these answers from our candidates, mga Barangay Pansol, I'm really, really happy. My heart is happy. I know, ang Barangay Pansol po, whoever you give your vote to, kung sino man po manlalayo, I know
to my heart that you are in good hands. Papalapit na ng palapit ang ating halalan, mga candidates, no? Of course, dahil din namin malaman, ano ba ang inyong mga ginagawang preparation para sa nalalapit na eleksyon? Bel, what's your preparation right now? So ngayon, ayan, sinasamahan natin. Sabi nga nila, kapag ang samahan mo ng sipag ay dasal. Ayan, yung sipag na ginagawa ko ngayon, syempre, dapat pinagdarasal ko din yung health ko. Kaya, as much as possible, yung time sa pagtulog, pag-iwas sa social media ngayon, dahil alam naman natin na if isa ka sa mga kumakandidato at isa ka sa mga talagang kumakandidato sa barangay, talagang prone kayo para sa bashing, whatever you do. Gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mali, laging may masasabi yung tao. So, social media detox, onti dyan. And also, ayan, yung sa buhay, sa kalusugan. Ayan, isa yung talaga attorney sa mga talagang pinaghahandaan ko kasi ang lahat ng ginagawa ko ngayon, lahat ng ginagawa namin ng aspiring SK chairperson ko to, magiging wala ito kung tamaan yung kalusugan namin. So kahit na may 10 araw tayo, no, para mangampanya, dapat we should also protect ourselves and also pray, kailangan. Okay. Mga kabarangay, our motto today, health is wealth. Alright. How about you, Rosto? How are you preparing for the upcoming election? Ngayon, no, attorney, ang ginagawa namin is una, ang save your energy. Kasi sa haba ng takbo ng kampanya natin, kailangan din natin na tutukan din kung paano natin i-maximize yung energy, yung lakas na meron tayo. Kaya yun yung ginagawa namin ngayon, save our energy. Alright. So, ang motto now, ulit, ang susunod po nating motto, save your energy. Lakas ba kameral ko, Rosto, ha? How about you, Ken? How are you preparing for the nalalapit na election? Ayun, so sa akin naman, parang personal siya sa kampanya. So sa akin, nag-iisip ng mga strategies kung paano natin papasukin yung mga liblib na lugar. Kasi isa din sa mga layunin ko bilang SK chairperson ay magpakilala talaga ng lubos. Kasi mahalaga yun na dapat lahat ng botante, maririnig nila yung boses mo. Kasi hindi sapat na naririnig lang nila yung pangalan mo. Dapat nakikilala ka nila personal. So yun, so yun sa akin, pinagpaplanuhan namin yung possible strategies namin or ways para at least lahat ng kabataan sa Barangay Pansol ay marinig ang plano namin para sa kanila. Yun lamang. Thank you, Ken. Bel, Rosto, thank you for sharing your lives with us. Okay, sa atin lang. Sorry, cut direct. Okay. Okay, sa atin lang na magkakasama ngayon, no. Ano sa tingin ninyo? What's your edge? What amongst all of you, what you think is your edge na magagamit mo para talagang matulungan yung iyong mga kabarangay? Bel, let's start with you. That's a good question. Siguro sa akin specifically na lang, mayroon akong charisma sa tao. Sabi nila nga, ang isang nangangarap politiko, dapat marunong kang tumingin sa mata ng kahit na sino. You have to persuade your target market or your fellow kabarangay. Siguro yun yung magagamit ko. And also feeling ko naman, nararamdaman na rin ng mga kabataan ng Barangay Pansol na ang isang leader, siguro, na kayang-kaya silang panagutan sa mga panahon na may problema nandyan. Leader na matapang. And I believe that siguro sa panahon na to, kailangan na nila ng leader na kaya silang ipaglaban kahit na sino man. Kasi feeling ko, yun yung edge ko. All of them, actually, I want to commend Kenneth for his credential. Rosto, very good at grabe makipag-socialize. But again, kailangan mo ng charisma. Dapat kailangan din, you have to be true to yourself. Kasi kapag hindi ka totoo din sa sarili mo, what more yung ibibigay mo sa ibang tao? Ang husay nito ni Bella, mahusay yung strategies niya. Bakit ko nasabi? Handaan niyo po, kapag binibigyan mo po ng appreciation yung other side, no? Well, in some ways, pinupure or binibigyan mo ng paghanga. Katulad nga ng sabi ni Bel dito, hanga ako kay Ken, hanga ako kay RJ. So yung mga ganun po ng mga comments po, it would give the impression na you are a logical or rational person. Kumbaga, hindi mo lang na-evaluate yung sarili mo lamang, pero nakikita mo din at na-appreciate mo yung mga perspective ng iba. So maganda yun. Magandang strategy yan ni Bel. Ang husay, mahusay. Kasi baka mamaya magaling ka lang magsalita, but at the end of the day, matalino ka. All of us, we have the credentials here. Matalino ka, pero yung puso sa paglilingkod, I could probably say talaga sa mga taga-barangay Pansol na si Bel Malubay, baka ako na yun. Okay, so siguro parang in my own how I see Bel's answer po, it's the person behind the platforms. It's the person behind the activities. It's the person behind the projects. No, the projects and the activities will always be there. But also, we have to take into the factor the person implementing these. Okay, how about you, Rosto? What do you think is your edge? Siguro ang edge ko, attorney, si Rosto ay may karanasan at si Rosto ay hindi na bago sa pagseserbisyo. At itong karanasan ko ay ang ginagamit ko hindi lamang noon, hanggang ngayon na ginagamit ko na patuloy na magserbisyo at maglingkod sa kapwa ko kabataan. Yun lang po. So my take naman doon, I feel like edge po ni Rosto is his experience. No? Again, experience is the best teacher, sabi nga po nila. How about you, Ken?
Kung ako kay Rosto, sana medyo in-explain ko lang ng konti yung aking side bakit karanasan, no? Sana sinabi niya ng kaunti ano yung kanyang experience sa isang executive position. Tandaan niyo po, ang SK chairman po, dalawa pong function, di ba po? Yung pagiging part ng legislative, kumbaga kinakailangan nilang maging parte ng mga naguhulman ng mga ordinansa sa barangay. So that is the legislative part. And syempre, executive part na kung saan tagapag-implement naman, no? Tagapag-enforce ng mga ordinansa, ng mga polisiya, ng mga plano at proyekto. So sana in-explain niya further doon, no? Kung ano yung kanyang legislative na experience, ano yung kanyang executive na experience, ganun sana. And kung ako sa kanya, kung hindi ako sure, I'm assuming lang, no? And paumani na sa'yo, RJ, ha, if I would say this, pero I feel na medyo older kayata kumpara sa kanila. Kung ako si RJ, gagamitin ko yun as an advantage. Sabihin ko na ako sa aming lahat ang medyo pinakamatanda dito, at dahil sa ilang taon na mas matanda nga ako sa aking mga fellow na mga aspirants, masasabi ko na mas marami akong karanasan at nakita ko yan sa ilang taon kong pagsiservisyo sa SK bilang isang counselor or something like that. Sir Edge. Ayun, siyempre bilang kabataan din, ang gusto natin sa SK chairperson, dapat may pusong mapaglingkod lagi. May pagpapahalaga sa tao, siyempre dapat marunong maglingkod. At yung tatlong qualities na yun, confident ako na feeling ko pinopossess ko siya. At yun yung edge ko. Kasi through the years, mula junior high school hanggang kolehiyo, naging bahagi nga ako ng iba't ibang organisasyon mula sa komunidad hanggang sa universidad. So yun ang sinasabi ko kay RJ na hindi niya ginawa. Na ginawa naman ni Ken, kinakailangan concrete ka po talaga. Dapat relatable yung mga halimbawa na binibigay mo, something that they could truly understand and they could relate to. At yun yung naging dahilan kung bakit ako nahubog bilang si Kenneth Mariamonte, bilang isang aktibong leader kabataan. At marami akong student leaders, at marami akong leaders na na-meet, na-encounter, at marami akong na-acquire sa kanilang skills na maaring magamit ko bilang susunod na SK chairperson. At nakatitiyak ako na kaya kong makapagbigay ng mga transformatibong proyekto at gayon din ay mapaglikuran at magabayan ang lahat ng mga kabataan sa landas ng tagumpay ng Barangay Pansol. Okay, there you have it. Thank you, Ken. Mga kabarangay, maraming salamat sa inyo munang tatlo sa pag-share ng inyong mga inputs at views. Sa pagbabalik po ng aming programa, alamin naman natin ang kanilang opinion sa mga relevant issues na may malaking kinalaman sa kabataan. Abangan po natin ang like at dislike. Ito po sa Sagot ng Kabataan sa Guniang Kabataan Debate. Welcome back mga kabarangay. Narito po tayo muli sa Sagot ng Kabataan sa Guniang Kabataan Debate. Sabi nga nila, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At dahil nakilala na po natin ang ating mga kandidato, well, let's warm them up. At this part, let us test their knowledge and stands sa iba't ibang usapin ng ating bayan. Sa iyong harapan ay may like at dislike cards. Pagkatapos kong sabihin ng issue, sabay-sabay kayo magtataas ng inyong sagot. Like kung agree kayo, dislike naman kung hindi. Pagkatapos ito, kailangan ninyong sabihin at ipaliwanag sa amin kung bakit. Okay, candidates, are we okay? Let's start? Okay. Yes. Mga kabarangay, ang una po nating issue, ito po yung tinatawag po nating SOGI Bill. Ano po ba yung SOGI Bill? The SOGI Equality Bill recognizes the LGBTQ++ community as equals and ensures that their rights are protected in as much as everyone is. So, Rosto, let's start with you. What's your take on the SOGI Bill? Of course, Like- yes. Of Like, course. would you like to start us? Dahil bilang miyembro din po ng LGBT community, no, ito po ay isa sa aming isinisigaw, ang SOGI Equality Bill. Ang SOGI Equality Bill po ay hindi lamang po para sa aming mga LGBT community, no. Ito rin po ay karapatan ng bawat mamamayan. Wala po ito sa hindi po nito tinitignan kung anong kasarian na meron kayo. Lahat po tayo sa Social Equality Bill ay pantay-pantay din po. At nakakatuwa rin pong isipin na ang Barangay Pansol po ang kauna-unahan nagkaroon ng Anti-Discrimination City Ordinance, pinangunahan ng yumao naming former Kagawad Joven Laurora po. Okay, thank you for that answer, Rosto. How about you, Ken? What's your take on the SOGI Bill? Like po. Okay. Ayan, bilang aspiring SK chairperson, layunin ko din po magkaroon ng inklusibidad sa komunidad kung saan ang bawat kabataan at ang boses nila ay mahalaga at pinapakinggan. At isang LGBTQA+ community na dapat nating mapakinggan at mabigyan ng isang batas na makaka-secure makakabigay seguridad para at least malaman nila na sa lahat ng kilos nila may batas na nakaagapay para sa kanila. At ayun, parang yun din yung magpapaalala sa kanila na sa lipunang ginagalawan nila, hindi dapat sila nalilimit ng kasarian nila. At ang SOGI Bill nga, gaya ng nabanggit ni Rosto, ay hindi lang siya limited sa LGBTQI+ community, kundi sa lahat ng kasarian. So yun, masarap magkumilo sa isang lipunan at komunidad na alam mong may batas na sinusundan at nakaagapay sa'yo araw-araw. Yun lang po.
Thank you, Ken. Thank you, Ken, for your input. How about you, Belle? What's your take on the Soji Bill? Ayan, ako naman ay like din. Okay. And yeah, siguro bakit like? Kasi up until now, we can really see na napakarami pa rin talaga ang mga miyembro ng LGBT ang nadidiskrimina. And yeah, meron kasing myth, diba? Kapag sinabi nilang Soji Bill, ang iniisip agad ng tao is same-sex marriage. Which is, hindi naman talaga yun yung layunin nun. Ang layunin ng Soji Bill ay bigyan ng protekta lahat ng tao, hindi lang sa kung ikaw ay babae, party ka ba ng LGBT, but it is a protection for everyone. So pagka nagkaroon tayo ng ganito, lahat tayo merong parang anti-discrimination. Mas mabibigyan ng space lahat ng tao at matatanggap natin yung mga dating tinatawanan ng salipunan, kung ano-ano mga kutya ng mga tao. So I think this is the best time for us to pass this bill kasi talagang kailangan ito at hindi lang ito para sa LGBT but for everyone. Okay, thank you, Belle. Ito, personal ko pong follow-through question. Hindi po ito kasama sa ngayon dahil ito po, medyo na-challenge na po ako gabi. Share ko lang mga kabarangay. Ito pong aking pamangkin. Nilapitan po niya ako. Kami nasa bahay. Sinanong niya ako, Tito. We were watching, kung familiar po kayo dun sa RuPaul's Drag Queen na programa po na my sisters are watching it. Ang tinanong niya po ako, Tito, why are they wearing makeup? Isn't makeup only for women? So gusto ko lang malaman yung input niyo kasi ako talaga mga kabarangay, nahirapan po ako. Rosto, no? Sa'yo lang, how would you explain to a kid ano yung spectrum ng LGBTQ plus community at ano yung konsepto ng gender? Bakit tinanong ka ng pamangkin mo, ano po gusto ko pong malaman, ano po ba itong gender and LGBTQ plus community? How would you explain it to a child? So, kagawad, attorney, may explain ko ito sa isang bata sa pamamagitan ng kulay. Ang kulay ay hindi lamang nakabase sa kapag lalaki ka blue, kapag babae ka pink. Ipapaliwanag ko sa kanya na ang kulay ay para sa lahat. Kapag pinagsama-sama natin lahat ng kulay, magiging mas maganda ang epekto nito. Kaya nga tayo may tinatawag na rainbow. Lahat tayo magkakaiba, lahat yan magkakaiba ng kulay, pero pag pinagsama-sama natin to, mas magiging maganda ang kakalabasan nito. Yun lang po. How about you, Ken? How will you help me explain this concept to my pamangkin? And siguro sa akin, sa POV ko, explain ko siya, sasabihin ko na ang bawat isa ay may malaya silang sa gawin kung ano yung makapagbigay ng pagkakakilala nila. Medyo, siguro gagamit ako ng mga simpler terms. Pero, ayun na, parang ipapaliwanag ko na ang mga ginagawa ng kababaihan ay hindi lang limited para sa kababaihan. At ang ginagawa ng pangkalalakihan ay hindi lang siya limited at bounded dun sa idea na dapat panglalaki lang siya. So, dapat ipapa-open natin yung mind dun sa bata na hindi, yung larong basketball, yung bola, hindi lang siya panglalaki. Yung makeup, hindi lang siya pangbabae. Okay, gusto ko yung sagot dito ni Ken dahil para sa akin siya yung mas responsive sa tinatanong. Pero yun nga, this is quite a difficult question. Mahirap po kasi pag sinabi mong gender, is that a social construct, you know? So mahirap sagutin yung tanong na ito. It will take a longer time for this kind of explanation. Naalala ko nga yung isa sa mga suggested na mga videos doon na dapat kong panoorin na. Actually, napanood ko na yung What is a Woman? Yun, maganda rin yun. It's about the intricacies of the American society as to transgenderism and feminism and everything in between. Kasi pag ipapadefine mo sa kanila kung ano yung woman, most of the people, even in the academe, even sa mga universities, they don't know how to explain what a woman is. But anyway, going back, I like Ken's answer because it is more responsive sa tinatanong ng host. Lahat ay pwedeng mag-makeup. Kung yun yung sa tingin nila makakadagdag ng confidence nila, magpapakilala sa sarili nila, sa identidad nila, ay bakit hindi? Bakit natin ililimit yung kasarian para din sa pagpapahayag ng sarili nila? Yun lamang po. Thank you, Ken. How about you, Belle? How will you help me? Alam mo, attorney, napakagandang tanong yun mula sa isang bata na bakit daw ang makeup ay wini-wear ng lalaki. So habang bata pa sila, nai-involve na sila kung yung mga pinaka-importanteng nagiging problema kapag tumatanda. So habang bata pa sila, pwede nating i-instill agad sa isip nila na hindi nababase sa kahit anong kulay, anong gamit ang iyong pagkababae o pagkalalaki. If it gives you confidence as who you are, then be it. Walang tao ang magdidikta kasi dito lang naman sa mundo natin, nung lumaki lang naman tayo, nabigyan tayo ng mga ganitong klase ng usapin na kapag ang pantalon, dapat lalaki lang ang nagsusuot. Ang palda, dapat babae lang. So dapat habang mga bata, pa ini-explain na natin to sa mga pinakamadaling salita na mas maiintindihan nila. At ayun yung pwede natin sabihin sa kanila na ang makeup
pamangkin, hindi lang naman babae ang gumagamit. Gumagamit din yung ibang kalalakihan ng ganitong klase ng bagay para pag-add ng kanilang confidence bilang isang tao. Okay. Thank you, Belle. Thank you for helping me out. Alam niyo po, sa totoo po niya, nung gabi po yun, hindi po ako nakasagot. Hindi ko po talaga alam kung paano ko ipapaliwanag sa pamangkin ko. Buti na lang po yung nanay niya, to the rescue, sabi ng nanay niya, well, alam mo anak, some women would love to wear makeup, but there are also men who loves to wear makeup, and everybody has the right to do so. So, buti na lang po to the rescue po ng aking kapatid. Okay, on to the next issue po, mga kabarangay. Yung susunod po nating issue, ito po isang usapin na napakalapit po sa aking puso. Ito po isang usapin na alam ko po at dapat po talaga natin pinag-uusapan. Ito po yung tinatawag po nating Full Disclosure Bill. Ano po ba itong Full Disclosure Bill? The Full Disclosure Policy is a government's policy that requires local officials of provinces, cities, and municipalities to fully disclose particular financial transactions of the LGU to keep their constituents informed of how the LGU budget is managed, disbursed, and used. Sa makatuwid po, mga kabarangay po, no, ito pong ating Full Disclosure Bill, ito po yung polisiya na nag-oobliga sa lahat ng kasapi, miyembro at kasama sa gobyerno na ipakita po kung saan at paano ginagamit ang pondo ng gobyerno. Okay, let's start, Rosto. Rosto, what's your take on the Full Disclosure Bill? Like, Okay. ang full disclosure Medyo hindi ko lang gusto yung sistema dito na kung saan yung pagtatanong ng like or dislike ay nasa umpisa. So, mas maganda sana na tatanungin silang lahat, ipapakita, no, sabay-sabay, ano yung kanilang opinion, like or dislike. And then, doon agad yung pagtatanong sa kanila one by one. Ang problema kasi dito, kapag paisa-isa sa isang similar naman na question, ay di posible na yung mga succeeding na mga speakers ay gagayahin lang nila yung sagot ng isa or gagatungan lang nila or dadagdagan na lang nila, which is not fair din sa kanila, di ba po? After that, kunwari, sa first round ng question, si RJ yung nauna dito, tapos si Ken, tapos si Belle. Sana sa next question naman, ang uunahin, si Belle naman, tapos si Ken, tapos si RJ. No, para merong fairness. Dapat mas maganda sana na ganun. Pero these are just small things, pero sa mga nag-organize nito, maganda naman yung kanilang pagkaka-organize ng event na ito. Ito lang yung bagay na makakapag-improve sa kanila in the future based on my actual experience. Ano po? bill ay magandang batas ito, no? Kasi karapatan ng mga mamamayan na malaman kung saan ginagamit ang pondo at kung saan ito talaga napupunta. At layunin din po namin na ng mga tumatakbo na ipahayag din sa kanila o malaman nila kung saan talaga napupunta ang kanilang buwis. Yun lamang po. Okay. Idugtong ko na rin siguro dito, no, para alam ko kadugtong nito yung isang sa mga pinakamalaking usapin din natin, Rosto, yung sinasabi nating confidential funds. So, how would you reconcile the concept of confidential funds and the Full Disclosure Bill on your own thoughts, now that you like the idea of Full Disclosure Bill? Siguro may mga times talaga na kailangan ng confidential, no? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon applicable nga siya, no? Siguro sa confidential funds talagang dislike ako, pero pagdating sa full disclosure bill, agree ako. Siguro sa confidential fund, no, dapat na ilahad kung para nga saan talaga yung gagamitin na budget na yun. Okay. Thank you, Rosto. How about you, Ken? What's your take on the Full Disclosure Bill? And again, a follow-through question. Now that there's a pending issue on the confidential bill, ano yung iyong take dun sa dalawang issue na magkadugtong na ito? And for both issues po, like ako. For a Full Disclosure Bill, ayun po, bilang isang kabataan din na mas exposed tayo sa politics, mahalaga sa atin na nakita natin transparency sa lahat ng ginagamit na pondo, kung paano siya ginasta, paano yung mga in-acquire na materials para dun sa isang project. So mahalaga sa akin na at least bilang mga nagbabayad ng buwis, mahalaga na alam natin kung saan napupunta yung pera natin at kung nagagamit ba siya ng tama. Patungkol naman sa confidential funds, actually like ako, pero depende sa purpose. Kasi may mga ehensya na kailangan ng confidential funds. At yung confidential funds na yon na ginagamit ng ahensya ay makakatulong sa kanila para mag-function ng maayos yung ahensya nila. Pero kung gagamitin mo sa isang ahensya na hindi naman kakailanganin ng confidential funds, ay yun po, very dislike ako. Kasi bakit ka gagamit ng confidential funds na hindi mo i-disclose kung paano siya nagamit, kung sa paano parang siya ginamit at ginasta, ay malaking problema po yun. At yun yung maaaring simbolismo ng korupsyon na nangyayari sa ating lipunan, na ngayon bilang kabataan, tayo dapat pag-asa na dapat magiging ehemplo tayo, na dapat iniiwasan natin yung korupsyon. At dapat i-make sure natin, ako bilang SK chairperson, ay i-make sure ko po na lahat ng pondo ng SK ay dapat para sa mga proyekto ng kabataan. Yun lamang po. Thank you, Ken. Thank you for discussing it with us. How about you, Belle? What's your take on the two issues? Ayan, I want to commend these two
syempre yung principal ko, parang nakikita ko rin naman sa kanilang dalawa. Pero regarding doon sa full disclosure bill, yes tayo dyan, like na like tayo dyan. Dahil naman, sabi nga nila, yung kalakip ng pagtakbo ng isang kandidato ay ang pagiging honest sa mamamayan nito. So, if you want to be respected as a politician, then kailangan mo din i-respect yung mga taong nasa yung mga tao. Dahil kailangan nila na malaman kung yung budget ba, like for example, may pondo tayo, they should know saan na-allocate yung budget. If the budget ba, ina-allocate ba ng tama? Kasi ang mga tao naman, lagi silang may tanong kapag hindi na-explain kung saan ba nagastos yung mga projects. So, I think this is the time na dapat talagang binibigyan ng pansin yung ganito, lalo na sa mga politicians, na for us to be respected ng mga tao sa paligid natin, dapat ibigay din natin yung kailangan ng tao, and that is transparency. Sa lahat ng bagay, dapat transparency. Kasi kung totoo naman na wala kang tinatago, bakit natatakot ka na mag-explain kung nasaan ito? Bakit natatakot ka na magbigay ng mga resibo? Kailangan natin ng resibo sa lahat ng bagay. Kasi nga, sabi nila sa mundong moderno na meron tayo ngayon, ang kailangan natin ay resibo at transparency. Kasi yun ang magpapatotoo sa mga sinasabi mo. And regarding Attorney Tope with what you call confidential funds, I agree with Kenneth about his answer earlier na ang confidential funds ay inaangkop lang doon sa mga ahensya na nangangailangan nito. Like for example, napakalaking usapin sa bansa natin itong confidential funds. Kasi nga, maaaring hindi nila nabigyan ng strong na pagpapatotoo kung saan nila gagamitin yung confidential funds. Kaya maraming taong umaalma. Bakit kayo hihingi ng ganyang kalaking pondo kung hindi nyo naman alam kung saan nyo gagastahin? Magbibigay kayo ng ibang mga proyekto pero hindi naman yan inclined doon sa papel na may pinasa nyo. So I think pwede tayong magkaroon ng confidential funds, but again and again, kailangan ng proper pag-defend doon sa confidential funds at kung saan pa rin gagamitin ito. Okay, thank you, Bel. Now, again, on a more personal note, now that we all agree, all of our candidates agree behind the principle of full disclosure bill, Rosto, if you are given the chance to win as SK Chairperson of Barangay Pansol, how would you implement this principle? Paano mo siya isasakatuparan? Sa pamamagitan ng transparency wall, no, sa ilalagay natin to sa bawat area ng Barangay Pansol, sa mga satellite area, para alam din nila kung saan napupunta yung ginagastos na budget ng SK. Good answer. Okay, so That's a good answer. transparency wall. How about you, Ken? Pansin niyo po ba, no? Ang isang gusto ko dito kay RJ, kasi napaka-short yung mga answers niya. Gusto ko. Pero, syempre, minsan problema dyan, baka makulangan ng explanation. Pero, sa mga ganitong uri ng pagtatanong lamang, parang Q&A, so I would recommend answering it by 2 or 3 sentences only, no? Medyo si Ken, medyo may tendency na maging mahaba or circuitous yung pagsagot. Ganun din si Bel. Dito nagsa-stand out para sa akin yung sagot ni RJ. Although, syempre, mas mabuti na siguro mga 2 sentences. Minsan din kasi kung 1 sentence lang, medyo maikse. Pero the point there is, kung meron ka namang magandang soundbite, tandaan yung soundbite lang po kasi yan eh. Yung mga phrases, yung mga words na talagang tatatak, kaya mo namang ilagay yung mga words na yan sa isang sentence lamang or 2 sentences. So that's my recommendation po sa mga tumatakbo, sa mga politiko. Sa akin naman, annual budget report. Kung saan sa bawat taon dapat may pinapakita tayong gastos, expenses, kung saan napunta yung mga proyekto. At maaaring i-post ko siya sa social media ng SK Pansol. Yun din ang paggagawa ng bulletin board sa mga offices sa barangay para at least malaya silang makita kung saan nagasta ang pera ng bayan, at dapat ma-make sure nila. At dun pala nila makikita at ma-make sure na yung budget na para sa SK ay na-allocate sa kanila. At walang confusion kung bakit yung pera yung presyo ng lapis ay ganitong value given the certain amount. So yun. I-open ko sa public, i-disclose ko ng maayos na maintindihan ng lahat. Parang i-consult ko siya sa magaling sa financial literacy, kasi hindi naman lahat ng mamamayan na kabataan maintindihan ko nung nakasulat eh. So hingi ako ng paggabay sa mga professional kung sa paanong paraan siya report ng mas maintindihan ng mga simpleng mamamayan sa aming barangay. Thank you. Thank you, Ken. How about you, Bel? Ayan, dahil nga nasa modernong na din tayo ng mundo ngayon, masasabi ko na we could use the use of internet para magkaroon tayo. Siguro yung social media, isama na rin natin yung platform to really
give this kind of transparency na kailangan talaga nila. And of course, not everyone has access naman din sa social media. So, dapat isipin din natin na yung mga ganitong klase ng usapin, dapat inilalapit natin ito. At sa madaling sabi, dapat mas madali nilang naiintindihan kasi not everyone can understand yung nilalaman ba. Like for example, sa annual budget report, not everyone maiintindihan yung mga malalalim na salita. So, ibigay natin ito sa pamamaraang alam at malalaman nila. So, yun, magkaroon tayo ng sa social media, sa mga pages, gagawa tayo yan. Even in my Facebook account, I will use my Facebook account to show this kind of transparency, no? Para naman lahat sila, pwedeng i-check. So, if you ask me, where's the pondo, then you can check my social media. Kasi mas madali iyon. And of course, I'm going to ask some of my friends naman din, siguro yung professionals, na pwede tayong gumawa ng isang website where they can access yung transparency na ito, yung mga nagastos natin, yung mga budget, yung mga kung paano na-allocate sa ilang mga programa. And aside from that, yung pinakamadali is that every barangay ay every part or area of Barangay Pansol, maglagay tayo doon ng ilang mga bulletin boards so that if dadaan ng isang tao, pero maghanap tayo ng hindi naman nakaka-permission, no? Na ilalagay lang natin ito to make them informed. So that with it. Okay, thank you, Bel. So my take po sa sagot po ng ating tatlong aspiring SK chairman and SK chairwoman, ito pong accessibility is transparency. So when you provide access to information, it leads also to transparency of public service. Okay, down to the last issue po. Ito pong issue po na ito po yung madalas na pinag-uusapan po ngayon sa mga balita. Ito po yung tinatawag po nating mandatory ROTC. Rosto, what's your take on mandatory ROTC? Sorry, both po. Dislike kasi dadagdag ito sa iisipin ng mga mag-aaral, no? Imbes na nagko-focus tayo sa education, mas bibigyan pa natin ng isang problema or isang activity na naman na mas mapapagod yung mga estudyante. So, are you limiting education sa pag-aaral lamang ng mga teorya at kung anong nasusulat mo sa notebook? Hindi rin ako agree doon. Kasi military training is also a form of education, hindi ba? So, sa aming panahon, meron kasi kaming ROTC, kaya hindi mahirap sa akin na i-accept ang fact na ito ay parte ng edukasyon. Na dapat nag-focus na lang sila sa studies. So, like naman is like siya kung hindi natin i-abuse kasi kasi ang ROTC din is physical, no? Like siya kasi dislike siya kung aayusin ng magiging maayos yung pagtrato sa magiging program nila. Yun lang po. Okay, thank you, Rosto. How about you, Ken? What's your take on the mandatory? Mandatory ROTC is dislike for me po. Kasi ang bansa natin ay hindi naman katulad ng South Korea at North Korea na kailangan mong manduhan ang mga kabataan na maging bahagi ng militar. Kasi parang okay, maganda siya bilang panghanda sa depensa na maaring magkaroong giyera sa inaharap. Pero as much as possible, dapat hindi nga natin iniisip yun eh. As much as possible, dapat iniisip natin yung peace na dapat makamit natin eventually. So dislike siya kasi parang hindi siya necessary para sa bansa natin. Hindi natin kailangan mag-train ng mga militar para protektahan ng bansa natin. Kasi meron naman tayong mga programs na under military purposes. So for me, ano lang siya, parang bakit mo pipilitin yung isang bata na pumasok sa ganitong pagsiservisyo sa militar kung at the first place hindi naman talaga yun yung Hindi naman yan serbisyo sa militar agad, di ba? Ang purpose lamang ng mga ROTC is yung Reserve Corps. So, ibig sabihin, no, na kapag nagkaroon ng full emergency, syempre hindi naman isasabak agad yung mga yan, yung mga nakapag-aral ng ROTC sa gera. Di ba? Pwede silang maging helpers ng mga military sa isang emergency, during war, pwede rin, syempre, obviously. Pero yung punto doon is kasi, kinakailangan nating maintindihan ng isa sa mga pinaka-efficient na form ng social structure ay ang militar. Kasi usually, di ba, meron nga silang quote dyan na obey first before you complain, na hindi common sa ibang structure ng social organization. Pero sa militar, yan ay napaka-efficient, napaka-bilis, napaka-systematic. So para sa akin, hindi mali na magkaroon ng pag-aaral patungkol sa Reserve Corps, no? Pagkakaroon ng ideya paano ang pag-organize, paano ang pagtitipon-tipon, paano ang military instruction, military na pamamaraan. Hindi naman kasi gera ang pinag-aaralan dyan Parte yan, pero ang totoo yan is yung pagiging organisado, pagiging efficient, pagiging mabilis na pag-respond sa mga emergencies at saka sa mga pangailangan ng lipunan. Gusto nila. So, kung para sa akin, lalo na din ako bilang personal na perspektibo, ang ROTC parang hindi siya fit
para sa personality ko. So, ilaan natin yung ganitong programa para sa mga tao at students na gusto talaga, yung parang may determination sila at gusto nilang gamitin yung lakas nila at galing para protektahan yung bansa. Yun lamang po, salamat. Thank you, Ken. Bel? Dislike ako. Meron din akong two sides regarding this issue na nga, no? Bakit dislike? Unahin ko na yun. Dislike kasi hindi naman karamihan physically fit, mentally fit. Lahat tayo ay nakakaranas din ng yung mental health. Siguro kapag ang isang bata, no, pinilit sila na pumasok sa ganitong programa, baka makatagdag isipin sa kanila. Ikalawa, hindi lahat merong lakas. Kapag ba sinabi kasing mandatory ROTC, meron ba tong exception doon sa mga may problema sa tinatawag nating kalusugan? May pagkabagbabae ba? Meron bang dapat natin tandaan yun, pero yung mga exceptions lagi. Kasi kapag nagpapatupad tayo ng isang batas, we should also think doon sa makakabuti sa mas nakakarami. Hindi lahat gusto din naman ng mandatory ROTC. But again and again, gusto ko din bigyan ng pansin yung mga taong may gusto nito. So, siguro for me, I know that ROTC is existing na kasi doon sa dati kong school, sa university na pinasukan ko, pinapili naman kami. So, I think instead of mandatory ROTC, we could impose siguro ng voluntary ROTC. Ibig sabihin, kasi kapag voluntary, meron silang will talaga to join the ROTC because ano ba ang ROTC? Reserve Officer, parang, di ba? Training Reserve Corps. Training Corps. So, dapat lagi natin iisip na hindi lahat ay pabor dito, pero kung may mga pabor dito, hayaan sila. Siguro dagdagan na lang din yung equipment, suportahan sa ganitong klase kasi again and again, we cannot predict our future. Baka mamaya kailanganin natin ng mga militar, kailangan din natin ng mga reserve corps. So, we can still impose din, pero kailangan lang din talaga nating tignan yung mga matatamaan kapag din pinush yung mandatory. So, I suggest na lang siguro na voluntary na lang sa buong bansa natin. And siguro, yung mga nag-identify sa sarili nila bilang isang lalaki talaga, then, if yung lalaki yun is gustong-gusto talaga to join and to serve the country, then bigay natin sa kanila and supportahan na lang natin sila. Okay, thank you, Bel. Thank you for Okay, that's a safe answer. Given naman yun na, voluntary would be the opposite of mandatory. Pero para sa akin, my point naman yung pagpupush na instead of mandatory, gawin nating voluntary lamang. Pero hindi na ako mag-discuss dyan kasi marami pa silang pag-uusapan mga ka-U3. Pero the point there is still, dahil nga last speaker si Bel, ang tendency niyan is to evaluate the answers of the previous speakers and then she would just give her additional input. Sana nga sa katulad ng sinabi ko, sana binabaliktad-baliktad nila yung order ng pagsagot, So, mas maganda sana kung ganon. There you have it, mga kabarangay Pansol. Their stands and views as the future of this nation. I hope nag-take note po ang ating mga audience dahil ang mga ito ay pwedeng maging batayan. Kunin yung lahat sa ating pagboto. Sa ating pagbabalik, i-challenge naman natin ang youth ng Barangay Pansol dito sa Sagot ng Kabataan sa Sangguniang Kabataan Debate. Welcome back mga kadistrito, mga kabarangay Pansol. Sa parte pong ito, let's now, make it a little bit more serious. Let us now dig deeper and see how they would respond to certain questions with Sangguni ng Bayan. Dito po sa aming susunod na episode, may mga sangguni ang bayan at nais nilang marinig ang inyong mga kasagutan. Nag-ikot kami sa iba't ibang barangay sa Distrito 3 upang dinggin ng kanilang mga sangguni. Pero bago yan, narito ang ating rules. Kayo ay sasagot ng tig-isa o maaaring dalawang katanungan mula sa ating ruleta. For today's debate, mauna si Kenneth, pangalawa si Rosto, at pangatlo naman si Bel. Matapos makasagot ng isang candidate, maaaring sumagot at mag-rebut ang ibang co-candidate by pressing the button located on the podium. Kung wala namang sasagot, we will proceed with the next questions. Handa na ba kayo? Yes. Ito na ang ating first category. Ruleta, please. Our issue and question would come from health. Okay. Dahil po inikot po natin yung ating usapin ngayong araw, sisimulan ko pong tanungin si Kenneth. Okay, Ken. Your question for health. What do you think is the reason why teenage pregnancy rate in the Philippines, especially maybe perhaps in your barangay, is increasing? And how can you help start resolving this on your barangay? 2 minutes. So yun, patungkol sa usaping teenage pregnancy, sa tingin ko ang nagiging problema dyan is lack of education talaga. Kasi maraming kabataan ngayon ang parang hindi sila nagiging aware sa mga ginagawa nila. Although kasi may moment talaga tayo bilang kabataan, kapag nasa adolescent stage tayo, ay medyo naku-curious tayo when it comes to pagiging sexual part ng ating individual. At yun yung kailangan nating gabayan
at gabayan ang mga kabataan, dapat bigyan natin sila ng sapat na edukasyon kung hanggang saan dapat nila ina-explore yung sarili nilang sexualidad. At nang sa gayon, na kapag nabigyan sila ng sapat na kaalaman at karunungan patungkol sa sex education, sabihin na natin, ay magiging daan siya para mapigilan natin ang tumataas na kaso ng teenage pregnancy. And with that, makakasigurado tayo na sa pagpasok nila doon sa estado na gusto nilang subukan at explore ang kanilang sexuality, ay magagabayan sila ng mga karunungan na nakuha at na-acquire nila doon sa edukasyon na ipinunla sa kanila. At gaya ng aking nabanggit kanina patungkol sa programang iyon, kung hindi man nga siya mapigilan dahil talamok na, ganun din sa aking barangay, ang teenage pregnancy, ang pinakatanging solusyon ko roon ay ang pagbibigay ng seminar patungkol sa family planning at pag-offer ng contraceptives, ganyan din mga condom, loops, and the likes. Dahil doon ay mas magagabayan natin sila sa tamang kung ilang pamilya ang kailangan. Wait a minute. Did I hear it right? Lube is a contraceptive? Lubricant yan, di ba? So please, no, posible po na wala po akong enough na knowledge patungkol sa lube, pero bakit sinabi niya na lube is part of contraceptive? Hindi naman yata nakakapigil ng pagbubuntis ang lubricant. So bakit sinasabi ni Ken dito na lube? So ang alam ko po na contraceptives, di ba po? Yung mga pills, di ba po? Yung mga condom, syempre. Yung mga nakakapigil po na bumuo po ng bata na magkaroon ng fertilization ng egg at saka ng sperm. Ang sa tingin nilang kaya nilang buhayin at matustusan ang pangangailangan, gayon din ang pang-araw-araw nilang pangangailangan sa buhay. So yun, sa pamamagitan nun, makatitiyak tayo na mga kabataan ay mas may alam, mas edukado pagdating sa pagbuo ng pamilya at sa mga responsibilidad nakakakibat ng gagawin nila. Yun lamang po, maraming salamat. Okay, would anyone from our co-candidates would like to share anything? Okay, Belle? Yeah, gusto ko i-commend si Kenneth for that wonderful question. But for me, I just want to add lang po, siguro doon sa sinasabi natin, ang problema kasi dito sa mga barangay, sa bawat barangay dito sa Pilipinas, is yung participation ng mga kabataan. Like what he said earlier, sabi niya kanina, magkakaroon daw ng seminars regarding para sa family planning, which is good. So for me lang, gumawa tayo o mag-isip tayo paano ito magiging mas engaging para mas maraming yung mga kabataan na magpa-participate. Kasi here, aminin naman natin at hindi, ang usaping sex dito sa Pilipinas pa rin naman ay isang talagang metikulosong issue na hindi talaga palaging napag-uusapan. So, let's try to encourage them na hindi sila mahihiya, no? Magdadagdag lang natin siya doon if we're going to have more seminars like this. Kasi existing naman na talaga yung mga seminars with regards of family planning. Okay, thank you, Belle. How about you, Rosto? Yes? Add ko lang din doon sa sinabi ni Kenneth, no. Siguro dapat magsisimula rin ito sa sarili nating tahanan. Siguro turuan din natin sa mga magulang, no, dapat turuan din natin ang anak o dapat ito na pag-uusapan sa loob ng bahay. Kasi kung simula sa loob ng bahay nagsisimula ang ganitong mga issue, siguro kapag lumabas na sila sa mas malawak na komunidad, siguro mas mababawasan natin yung issue na yan, yung teenage pregnancy na yan. Yun lamang po. Okay, since the question po mga kabarangay was asked to Ken, no, we will give him the final say on this particular issue. Ken, would you like to add to whatever you said a while ago? Ayun po, bilang sa kabataan na nagiging bahagi ng ating adolescent stage na hindi talaga natin mapipigilan yung pag-explore natin ng sexuality, pero dapat maging responsable tayo at alamin natin kung ano yung mga limitasyon at hanggang saan dapat natin in-explore yung sexuality natin, yung pag-explore sa mga bagay na gusto nating masubukan. Kasi nang sa gayon, magiging responsableng kabataan tayo at mamamayan ng Barangay Pansol. Yun lamang po, maraming salamat. Okay. Okay, Rosto, your question would be from the category of social-cultural. Okay. Your question is, only a few % of the budget of the mother barangay would actually go for Sangguniang Kabataan. If there is a lack of funding for the projects you are planning, how can you ensure that your projects will be self-sustaining and that you will be a resourceful leader? May ilang porsyento lamang ng budget ng mother barangay ang napupunta para sa Sangguniang Kabataan. Kung kukulangin ang pondo para sa mga proyektong iyong pinaplano, paano mo masisigurong magiging self-sustaining ang iyong mga proyekto at ikaw ay magiging isang resourceful na leader? 2 minutes. Una, magsisimula tayo sa budget planning, no? Sa budget planning, dito rin natin makikita kung magkukulang ba tayo o sosobra o hindi. Sa pamamagitan nito, makikita natin kung saan dapat natin i-allocate ang pinaka-project o proyekto na pinakakailangan natin. At paano tayo magiging productive sa pamamagitan ito ng pag-disseminate ng mga
project natin at hatiin natin sa pinakatamang paraan para maging productive pa rin tayo sa pagsaserbisyo. At sa pamamagitan nun, mas magiging productive, magiging involved din yung community natin doon at magkakaroon tayo ng positive impact din sa community natin. Yun lang po. Okay, thank you, Rosso. Anyone from the other candidates? Ken? Sin po, ako kasi bilang aspiring SK chairperson, ay meron akong ilalatag ng mga proyektong long-term at saka short-term plans. Para masigurado ko na sa isang buong taon may mga proyekto tayong may ilalatag sa kabataan. Ganyan din short-term plans. Pero kung ang magiging problema is budget, syempre unahin natin yung long-term plans. Bakit? Kasi ito yung mga proyektong makakasigurado sa continuous development ng mga kabataan. At kung kukulangin mo sa budget, doon na tayo medyo magkakaltas ng mga proyekto sa short-term plans naman natin, which is yung short-term plans naman is parang gagawin lang siyang project para at least makatulong siya kahit papaano dun sa pag-enhance ng skills ng mga kabataan natin. Pero ayun nga, gaya ng aking sinabi, mas bibigyan natin ng priority ang mga long-term plans para ma-make sure na may mga proyektong matatanggap ang mga kabataan sa Pansol. Maraming salamat. Thank you, Ken. Bell, you wanted to say something? Yeah, ang tanong kasi dito kanina is if ever daw ba nakulangin, paano daw ba magiging resourceful? So, the word there is halimbawa maggagawa tayo ng isang programa, it doesn't need to be bongacious, extravagant, but it needs to cater a lot o yung maraming tao ang makakakuha. So, we should think, like for example, before implementing a program, let's try to have a budget plan. Hindi naman kasi basta-basta tayo maglalabas ng pondo if we do not know how much yung magagastos dito. So, instead na maggawa tayo ng napakalalaking mga programa tapos ilang mga tao lang din naman ang mabibigyan, mag-isip tayo ng mga, yung mga long-term projects that can really benefit yung napakaraming mga tao. Okay. Yeah, that would be all. Okay, again po, since the question was asked for Rosto, we will give her the last statement. Sang-ayon rin naman ako sa mga sinabi nila, no. Sa pamamagitan din nun, no, mas makakatulong pa rin tayo sa community. At tama rin ang sinabi ni aspiring SK Chairperson Nebel, no, na bigyan din natin ng allocation din yung pinakakailangan talaga at hindi naman din kailangan na sobrang bongacious, no, or malaki ang project, no. I-allocate natin sa pinakakailangan din. Yun lamang po. Okay, thank you, aspiring SK Chairpersons. Now we will ask our third question. Our third question now would be for Bell. Okay, Bell, your question would come from, manggagaling ang iyong katanungan sa tanong ng environment. Okay. Bell, what is the biggest environmental issue in your barangay and how will you fix it? Ano ang pinakamalaking environmental issue sa iyong barangay at paano mo ito aayusin? 2 minutes. Siguro po, bilang isang individual din na araw-araw naglalakad sa kapanatagan ng Barangay Pansol, I was able to see na ang pinaka-problema pa rin naman talaga ng Barangay Pansol is yung mga basura. Alam niyo po, na kapag usaping basura, sinasabi nila na ang babaw naman. Pero kung iisipin niyo yung mababaw na ito, nagkukos ito ng pinakamalaking problema sa Barangay Pansol. Napakalaming lugar sa Barangay Pansol, like for instance, o yung to be specific, yung Riverside, binabaha pa rin. Bakit? Ano bang cause ng pagbaha? Kasi hindi naaayos na itatapon yung mga basura sa tamang pagtatapunan. So as SK chairman, we have to think in a wider, diba? Mag-isip tayo paano natin, kung ikaw, kabataan lang naman talaga ang kinikater mo, diba? So doon, makaka-help tayo. Like for example, lahat ng mga basura is magkaroon tayo ng trash bin. Kasi napansin ko rin sa Barangay Pansol, sinasabi nila na we have a lot of bondo, especially sa SK, but up until now, we cannot see kung nasan yung mga trash bin. So I think this is the perfect time for Barangay Pansol na maglagay tayo ng mga ganito. Ang problema sa basura, napaka-basic pero sadly, ang daming mga local governments ang hindi pa rin masolusyonan ang basura. Isa ito sa mga pinakaayaw ko sa lahat, no, sa ating lipunan sa Pilipinas. Sad to say, napakaburara, napakadumi po natin sa atin po mga public places. May konting butas lang ang gagawin ng Pinoy, hulugan ng tatapunan ng basura. Dahil malamang walang trash bin o hindi sinasarili na lang, nilalagay sa sariling bulsa yung kanilang mga basura, itatapon talaga sa labas, ano po. At isa pang problema ng ating local governments, wala tayong tamang sistema ng solid waste management. Meron actually mga bayan o mga lungsod nang ginagawa nila talagang segregated and with schedule, just like what they do in Japan. Yung mga basura po, may particular yun na schedule, may plastics or whatever, non-biodegradable, may mga scheduling sila. So sa atin lang ginagawa natin, most na mga lungsod po is sama-sama na no? Napakalungkot po kasi walang sistema Dapat kasi po, 'di ba, pag segregate natin, may mga facilities po yan na nagre-recycle, 'di ba, ng mga plastics, pero ang nangyari sa atin hindi po kasi ganun Iilan lang po ang mga towns ng mga barangay ang gumagawa po ng ganyan. So
So, nakakalungkot, pero isa po actually ang Pilipinas sa may pinaka-worst na single-use plastic usage sa buong mundo actually. At syempre po, hindi maganda sa ating kapaligiran, syempre. So, sana po magawa natin ng paraan yan dahil it all starts with education po kasi sa ating mga kabataan, sa ating mga pamamahay, kinakailangan nating i-inculcate sa mga bata na kinakailangan wag kung saan-saan lang tinatapon yung basura. Kung kailangan i-reuse yung mga bagay-bagay bago itapon, gawin natin. So, yun po isa sa mga kinaiinisan ko po sa atin pong society sa totoo lang. Kasi pag pupunta po tayo ng ibang bansa, sa totoo lamang po ang layo. Ang linis po ng ibang bansa, ang Pilipinas po ay marumi. And it can be beneficial not just for one family but also to everyone, to a lot of families. Kasi nga, yung mga basurang ito kapag naitapon sa mga tama, kapag nabigyan ng tamang, siguro magbigay din tayo ng seminars na ipasok natin na binabaha ang Barangay Pansol, binabaha ang Kainin 1, binabaha ang Kainin 2. At syempre naman din, kaya naman din tayo nagbibigay ng ganitong klaseng mga seminars. Kasi nga, syempre kapag may mga pupuntang mga taga-ibang lugar, gusto ba natin na ang sabihin lang ang Barangay Pansol, laging binabaha dahil sa basura. So what we can do, lagit-lagi, dapat meron tayong mga trash bins at tingnan natin na every time ba nakukolekta ba yung mga basura para mas mabilis itong naitatapon dun sa tamang pagtatapunan. Thank you po. Okay, thank you, Bel. Any one from the co-candidates? Sige, let's start now with Ken, okay. Ayun po, sasang-ayunan ko ang nabahagi ni Bel Malubay, ating SK Chairperson Bel Malubay. Pero nais ko lang po yung dagdagan. Siguro sa isang termino, maaaring tawagin natin siyang waste management. Dahil, ayun nga, talamak ang basura sa aming barangay at ang maaaring solusyon para masolusyonan ang problemang ito is yung pagbibigay ng seminar patungkol sa proper waste management. Dapat bigyan natin sila sapat na kaalaman kung sa paanong paraan ba natin hinihiwalay ang mga kalat, ang mga basura na ginagamit natin sa araw-araw. At yun, gusto ko lang din ibahagi na dahil nag-aral kasi ako sa TIPQC at isa sa mga tinuro nila sa akin is yung tamang pagtapon ng basura at yung parang kalat mo dapat itatapon mo siya sa tama. So dapat yun, implement natin siya. Simulan natin bilang kabataan tayo ang maging ehemplo na dapat tayo mismo yung nagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Maraming salamat po. Okay, thank you, Ken. Rosto, you wanted to say something? Dagdag ko lang din doon sa mga suggestion nila. Isa rin sa mga magandang suggestion ay magkaroon tayo ng kalikasan leader. Itong kalikasan leader natin ito, sila rin ang mga magbabantay, magiging tagapamahala sa mga tinalaga nating mga trash bins or sa waste management. Sila yung magiging leader at sila rin yung magiging ehemplo din sa mga kapwa nila kabataan. At sa pamamagitan nun, makakatulong din tayo sa kanila. Sa kalikasan leader na to, bibigyan din natin sila ng assistant na kailangan nila. So, nagkakaroon tayo ng vice versa. Balikan lang. Yun lamang po. Okay, again, mga kabarangay, since the question was asked for Bel, we will give her the final say on this matter. Bel, would you like to say something? Yeah, actually, all of their suggestions naman talaga, mas mapapaganda din naman dun sa sinabi ko at karagdagan din naman. So, again and again, lagi nating tatandaan na nagsisimula ang disiplina sa sarili. So, like what Kenneth, Maria Monte said earlier, na we have to do a seminars regarding proper waste management. Siguro we can do that. And of course, with what Rosto said, then magkaroon tayo ng mga leaders, then siguro naman mas pag binigyan natin ng mga ganitong klase ng programa yung Barangay Pansol, I think we're ready to say na ang Barangay Pansol ay talagang bumababa na yung bilang ng napakaraming basura. And that will be all naman siguro po. Okay, there you have it. Alam po ninyo, hearing all of these answers from our aspiring SK chairpersons of Barangay Pansol, I cannot feel but be proud po. Nakakatuwa pong pakinggan na everybody has a will, everybody has that heart, and everybody has that willingness really to support and help ang lahat po ng kabataan ng Barangay Pansol. Of course, bago po matapos ang aming programa, bago natin hingian sila ng kanilang mga mensahe, nalaman ko po na iba sa ating mga candidates kasama po yung kanilang mga SK Kagawad. So, baka pwede natin sila ipakilala isa-isa para din makilala po ng ating mga kasama sa Barangay Pansol. Alam naman po natin na ito pong SK, ito pong Sangguniang Kabataan, ay binubuo po ito ng isang SK chairman, 7 na SK Kagawads po na nagtutulong-tulong para ibigay yung pangangailangan ng kanilang barangay. Okay, mga taga-Barangay Pansol, aking mga kabarangay dyan, I'm so happy to introduce po sa inyong lahat ang mga aspiring SK Kagawads po ng ating pong aspiring SK Chairwoman na si Bel. Okay, let's start with... Ako po si Mac Bora Claro, isa po akong leader kabataan ng Samahang Sama Ka Na. Ayan, isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Yana Torres mula sa Block 7 Kaingin 1. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Ako po si Karen May Oligario mula sa Pansol proper po. Ayun, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Sayur Dahay, mula po ako sa Block 7 Kaingin 1. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Brent Perez, nakatira po ako sa Block 3 Kaingin 1.
Ayan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Karil Bertolay, galing sa Kaingin 1 Block 4. At ngayon po ay humihiling na kami sa inyo ng suporta para sa buong konseho po na nakatayo dito sa inyong harapan na pinamumunuan syempre ng aming napakasipag, napaka-humble at syempre napakagandang chairwoman, Bel Malubay. At nung mga nakaraang buwan po ay nagkaroon na kami ng mga programa para sa kabataan. Isa na dyan ay ang mga pagpapailaw at pagpaparepaint ng mga courts po mula sa Kaingin 1, Kaingin 2, Pansol, 3-point shootout, 3-on-3 basketball clinics at nagkaroon din po kami ng dance trainings at syempre ang dalawang major events po ng aming organization ay ang Pansol Got Talent na nag-acknowledge sa mga talents ng kabataan sa Barangay Pansol at syempre ang last ay ang The Voice Pansol Season 2 na syempre nakita naman natin na sobrang gagaling pala ng mga kabataan ng Pansol pagdating sa pagkanta at kung pagpapalarin niyo po kaming lahat ay pagpapatuloy po namin ang level up na serbisyong kabataan para sa inyong lahat dahil this time sana tayo naman, kabataan naman ang magkakaroon ng benefits para sa galing sa pondo na binigay sa atin ng government. Ayun lamang po. Okay, palakpakan po natin sila. Ano nga bang pangalan ng inyong team? Sama ka na. Okay, mga taga-Barangay Pansol, team, sama ka na. Alright, thank you. Okay, ngayon naman po, pakilala naman po natin po ito po mga kasama pong kagawad ng ating pong aspiring SK chairperson na si Ken. Okay, Ken, baka gusto mo ipakilala sa amin ang mga kagawad mong kasama ngayon. Sige, pasok kayo. Magandang buhay po sa inyong lahat. Narito po sa inyong harapan ang aking pinagmamalaking konseho ng sama-samang kabataang maglilingkod lagi o #SKML. Ako po si Enzo Zonclaria, aspiring SK kagawad ng Barangay Pansol mula sa sama-samang kabataang maglilingkod lagi at mula sa Kaingin 2 area gitna. Okay? Isang mapagpalang araw po. Ako si Erica Kagiwa, aspiring SK kagawad na nagmula sa Kaingin 1 Block 6. Ako po ay nagtapos sa kursong Bachelor of Arts in Political Science sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas. At ako po ay isang aktibong leader kabataan ng iba't ibang sektor na ng kabataan. Kaya po alam ko na confident ako na handa na tayong paglingkuran ang kabataan ng Barangay Pansol. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Colleen Ong, 22 years old, AB Philosophy from Polytechnic University of the Philippines. Ako nga po pala ay isa sa mga aspiring SK kagawad from sama-samang kabataang maglilingkod lagi. Katulad nga po ng aming chairperson na si Kenneth Mariamonte, ako po ay naniniwala na sa sama-samang kabataang maglilingkod lagi, meron po tayong inklusibong pamayanan, transformatibong mga proyekto at higit sa lahat ay progresibong pamamalakad. Ayun lamang po at maraming salamat. Okay. Sa aking mga kaibigan sa Barangay Pansol, palakpakan po natin Team SKML. Maraming salamat sa pagtanggap ng aming imbitasyon para sa araw na ito. Let us shake our hands for being a good sport. Alright. All of you gave us a great discussion today. I believe na ang Barangay Pansol po ay in good hands with whoever wins this election. Ang desisyon po ay nasa kamay na po ninyong mga manonood. Kayo, sino sa tingin ninyo ang fit, ready at deserving para maging susunod na leader ng Barangay Pansol? Comment your answers below for your support. Also, please don't forget to follow our page, Attorney Tope Likigan, in our TikTok and Instagram accounts at attorney_tope. At dito po nagtatapos ang ating episode ng SK Debate 2023 ng Barangay Pansol Edition. Maraming salamat po sa aming mga bisita. And of course, bago po tayo matapos, and this is the question that everybody has been waiting for. Bakit ikaw ang dapat na maging susunod na SK Chairperson ng Barangay Pansol? Ken? Muli, magandang buhay po sa ating lahat. Ako po si Kenneth D. Mariamonte from Block 3, Kaingin 1. At bakit nga ba ako ang deserving maging SK chairperson ng Barangay Pansol? Una, meron akong pagpapahalaga sa kabataan. Mahalaga yun. Dapat bilang sa SK chairperson, dapat meron kang pagpapahalaga sa bawat kabataan na yung nasasakupan. Nang sa gayon, makapagbigay ka ng mga proyektong deserve at alam mong makakatulong at beneficial sa kanila. Pangalawa, ay meron akong pusong maglilingkod lagi. Dapat
isipin natin na ang pipiliin nating leader kabataan ay dapat yung may puso talaga. Hindi lang dahil sinasabi ng paligid na maglingkod ka. Kasi mapapakita mo yun. Pag may puso kang maglilingkod lagi, mapapakita mo yun sa kilos mo yun. Sa kilos mo at mabuting intention mo para sa mga kabataan. At pangatlo ay meron akong malawak na karanasan sa paglilingkod. Gaya ng paniniwala ko, madaling makapagbigay ng mga proyekto sa barangay. Ngunit at the end of the day, mas mahalaga dapat natin kilatisin kung sino sa aming tatlo ang kayang maglingkod sa inyo sa buong 3 taong termino namin. At yun, may pagmamalaki ko na dahil exposed ako sa iba't ibang organisasyon, mapakomunidad at universidad, ay nakapag-acquire ako ng iba't ibang leadership styles na maaring magamit ko para paglingkuran at magabayan ang mga kabataan sa Barangay Pansol. Muli, samahan niyo ako na manindigan at tumindig sa isang leader kabataan na may pagpapahalaga sa kabataan, may pusong maglilingkod lagi at may malawak na karanasan sa paglilingkod. At lagi kong sinasabi sa inyo, basta kay Mariamonte, kabataan ng Pansol ay aabante. Maraming salamat po. Okay, Rosto, bakit ikaw dapat ang susunod na SK chairperson ng Barangay Pansol? Magandang araw po sa ating lahat, no? Bakit si Rosto Las Piñas po ang dapat? Si Rosto Las Piñas po ay isang aktibong leader kabataan, alay, young entrepreneur at isang transhuman. At maliban po doon, si Rosto po ay may karanasan, may puso sa pagsaserbisyo at buong puso at buong tapang inaalay ang sarili sa bayan. At sa pamamagitan po ng pag-alay ko sa aking sarili sa bayan, magiging epekto po ito ng positibo, progresibo at transformatibong komunidad na wala pong may iwan na kahit na sino pa man. At ikaw, tayo ang hiraya. Maraming salamat po. Okay. And of course, last but not the least, Bel, bakit ikaw ang dapat na susunod na SK chairwoman ng Barangay Pansol? Ako po ang nararapat na maging SK o susunod na SK chairwoman ng Barangay Pansol dahil si Bel Malubay po ay may alam, makakabataan, makadiyos at higit sa lahat makabayan. Si Bel Malubay po ay hindi lamang nag-iiwan ng para lang sa salita, kundi marami na tayong karanasan, nakapagbigay na tayo ng napakaraming programa, may posisyon man tayo o wala. Si Bel Malubay po ay nangangako na hindi lamang sa araw na ito makakasama niyo ko bilang leader kabataan. Dahil si Bel, kahit nasaan, palaging kabataan ang iisipin at uunahin. Sa akin, hindi na kailangan na dapat magaling ka, oo, credentials-wise, pero dapat tignan din natin kung yung kabataang ito ay kaya ba tayong ipaglaban. Kabataang ito ay nandyan ba sa panahon na hinahanap sila ng mga tao at ang kabataang ito ay may tapang na ipaglaban ka sa mga panahon na wala kang boses para humarap sa maraming tao. Yun lamang po, maraming salamat po. Bel Malubay, SK Chairwoman ng Barangay Pansol. There you have it, mga kabarangay Pansol. Okay, mga ka-U3, dyan po nagtatapos ang kanila pong debate sa Barangay Pansol. So, napakaganda po ng kanilang mga usapin at para sa akin, nakakatuwa na ini-encourage yung ating kultura ng pakikipagtalastasan, kultura ng pakikipagdebate dahil para sa akin kasi importante ito no? Paano mo malalaman na ang mga politiko ay mayroong tinatawag na grace under pressure, di ba? Kung walang mga ganitong uri ng usapin. So, sa pamamagitan po ng debate, sa pamamagitan ng mga Q&A, no? Doon mo makikita yung galing at husay ng mga aspirants po. Lalong-lalo na sa mga kabataan na ito. So, hanga ako sa tatlong ito. Kina Ken, kay RJ, at kay Bel. No, ang husay ng kanilang ginawa. Sayang, meron daw nga pong isa pang sanang aspirant pero hindi nga nakapunta. So, sana 4. But anyway, it was a successful event. I have to give props to Attorney Tope Likigan sa kanyang ginawa nga dito. No? Napaka-importante nito para makita mo talaga yung perspective ng mga politician. Although, before I forget, gusto ko lang sabihin, pansinin niyo po sa lahat ng kanilang mga speech, it's been very rare na sabi nila yung salitang pangako. I would recommend for them not to use that, to be honest with you, dahil po sa palagay ko allergic na yung mga tao sa pangako. Pinapangako ko na tayo sa ating barangay. Yung mga ganun, medyo wala medyo ano na yan, kumbaga cliche na yan kung sa English pa, no? So I would recommend na you use more positive and more affirming words. Ako, I would recommend the word sino'y siguro. Sino'y siguro ko sa ating barangay instead of pangako. Kasi sasabihin nila na promises are made to be broken, di ba po? But anyway, in general, hanga ako sa abilidad ng tatlong ito. Siguro kung i-rate ko sa confidence level, si Bel yung pinaka mas experience sa pagsagot. Mas wise yung kanyang mga sagot. Si RJ, gusto ko yung pagiging brief niya sa kanyang mga sagot pero there are a lot of times na talaga makikita kong kabado siya. Si Ken naman, kabado rin especially nung umpisa. Pero ang gusto ko kay Ken is malaman yung kanyang mga sagot. May substance talaga. At saka para sa akin, mas responsive si Ken sa kanyang mga sagot, mas practical at saka mas solid yung kanyang mga solutions.
elections. Lahat sila meron silang particular na strength, pero para sa akin nag-stand out itong dalawa, si Belle at saka si Ken. So interested ako kung ano kaya magiging resulta ng kanilang eleksyon. At mga ka-U3, gusto kong malaman kumusta naman po ang eleksyon sa inyo? Kumusta po ang mga pag-uusap? Meron din bang mga tagisan ng galing, mga parang town hall meeting or discussion po? So comment down below mga ka-youth, and also sa palagay ninyo, ano yung pinaka-pressing na mga issues? Ano yung mga problema na kinakailangang solusyonan sa inyong mga barangay mga ka-youth? So comment down below po mga ka-youth, dahil marami po tayong viewers at sigurado po ako na ilan po sa mga viewers natin ay palagay ko mga kandidato din po na gustong malaman ang mga tips patungkol po sa debate, kaya po nanonood ng U3. So comment down below po lahat po ng mga mensahe amin pong binabasa, and if you like these kinds of contents mga ka-youth, diskusyon, debate, tips sa public speaking, lahat po kasi ang ginagawa natin sa Usap-Usap University, please click subscribe here, and also if you like this video, pwede mo din i-click yan, andyan din po. Maraming salamat po mga ka-U3, peace, bye-bye. Lahat mga ka-U3, kasama ko po ang very popular na Sir Chinkitan. Yes! Positive. Yes! So sir, baka gusto niyo pong anyayahan yung mga fans po ng Usap-Usap University na mag-subscribe pa sa akin sir para maging katulad niyo po. Of course. So follow Usap-Usap University kung gusto niyo talaga tungkol sa politika. That's right. At ma-enlighten ka at maunawaan mo talaga kung ano nangyayari sa ating bansa. Usap-Usap University. Alright. Pero kung gusto naman malaman tungkol sa pera, paano yumaman? Siyempre, Chinkitan. Huwag kalimutan ang Diary of Pulubi ni Sir. Very, very insightful book. So I highly recommend it. And sir, paalam ta sa kanila. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.